Kabanata 1581. Gumamit ng mga salita, hindi puwersa. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser sa mga salita at naisip, hindi ito magiging masama. Bibigyan ka lang niya ng beating at most. Gayunpaman, ang mas kaunting mga tao ay nakakaalam tungkol sa bagay na ito, mas mabuti. Naglakad si Kai, tiningnan ang nilalaman ng paghahanap sa kanyang webpage, nag-click ng 2 beses sa kanyang dila, at tiningnan siya ng may disdain. Tumingin ka sa iyo. Hindi mo pa nakalimutan na suriin ang tungkol sa chismis kahit na sa isang oras na tulad nito. Dapat talagang bibigyan ka ng isang parangal para sa iyong dedikasyon. Malamig na nag-snort si Nicole, hindi pinapansin ang kanyang snob. Is your nationwide tour over? Nagmadali ka ba para sa akin? Natigilan si Kai. Naglakad siya, umupo, at hindi maiwasang tumawa. Talagang bumalik ako para sa iyo. Paano ka magpapasalamat? Nag-atubiling si Nicole ng ilang segundo at agad na nag-online upang maghanap para sa pangalan ng kanyang nationwide tour. Dahil ito ay isang paglilibot sa ibang bansa, walang gaanong balita sa online. Gayunpaman, maaari pa rin niyang makita ang schedule. Opisyal na natapos ang nationwide tour ni Kai ng 3 araw na ang nakakaraan. Bumalik siya pagkatapos. Ano ang isang pagkakaisa? First ang labi ni Nicole. Sinungaling ka. Isang tanga lamang ang magpapasalamat sa iyo. Hinaplos ni Kai ang kanyang buhok. Napapagod ako pagkatapos ng 12 ng mga pagtatanghal, ngunit nanalo ako ng maraming gantimpala. Binigyan ko rin ng maraming kredito ang aking mga kababayan, ngunit hindi ako isang taong may mataas na profile, kaya't sinasadya kong sabihin sa iba na huwag ipakita ito sa media niya. Hindi ito tulad ng kakulangan ng katanyagan. Tumingin sa kanya si Nicole. Natatakot ka lang na ang mga tao ay maghuhukay ng iyong madilim na nakaraan at husayin ang mga account sa iyo, di ba? Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay tumusok sa mga alalahanin ni Kai. Ang kanyang ekspresyon ay tensyon habang siya ay sumulyap sa kanya. Huwag kang maging katawa-tawa. Nakakatawa si Nicole at sinasadyang umiling-iling. Magbabayad ako upang makabangon ka sa mga trending na paksa mamaya. Galit na galit si Kai at hindi maiwasang tumayo. Kinuha niya ang unan sa sofa at binato ito sa kanya. Kailangan talaga ng kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, bago ang unan ay maaaring tatama sa katawan ni Nicole, mayroong isang malakas na belo mula sa likuran. Tumigil ka. Ang 2 tao na nakikipaglaban sa silid ay agad na nagyelo. Pareho silang nagulat. Ang mukha ni Floyd ay maputi sa galit habang naglalayong sip-in sa puwit ni Kai. Gaano ka manggahas na saktan ang iyong kapatid na babae? Dapat ay pagod ka na sa pamumuhay. Si Kai ay ganap na hindi handa para sa sipa at itinapon hanggang sa kama ng ospital ni Nicole. Sa kabutihang palad, may kama sa daan. Kung hindi, siya ay nasa sahig ngayon. Bumantong hininga si Kai at tumingin upang makita ang pantay na mukha ni Nicole. Hindi niya maiwasang umubo. Tatay, ginugulo ko lang siya. Nagbago ang mukha ni Floyd. Alam niya na siya ay masyadong mabigat. Gayunpaman, ang kahihiyan ay lumipas sa isang flash at ang kanyang ekspresyon ay hindi maganda. Hindi ka pinapayagan na makakuha ng pisikal. Ang iyong kapatid na babae ay hindi pa ganap na magaling. Itinaas ni Kai ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Okay. Hindi ako makakakuha ng pisikal. Gagamitin ko lang ang bibig ko. Itinapon din ni Nicole ang unan kay Kai bilang paghihiganti. Tatay, talagang kailangan ni Kai ng isang pagbugbog. Bilang kapatid na babae, ibibigay ko lang sa kanya. Pinalawak ni Kai ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Seryoso ka ba? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Siyempre, hindi. Gayunpaman, naniniwala siya kay Floyd. Si Kai ay malapit nang mamatay sa galit, ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang mga hinaing. Smiled si Floyd. Kumuha siya ng ilang merienda mula sa likuran niya at malumanay na nagsalita. Narito, ito ang iyong paboritong dessert, at ito ay kape. Hindi mo ba nais na magkaroon ng tsaa sa hapon kapag umuulan? Ang kanyang tono ay puno ng indulgence at kabaitan ng isang mabuting ama. Sinulyapan ni Kai ang mga item. Kailangan mong pumila upang makuha ang mga ito mula sa tindahan, ngunit pinamamahalaang mong bilhin ang lahat ng mga bagay na ito sa isang araw. Tatay, kung nabangkarote ka sa hinaharap, maaari kang gumawa ng isang buhay sa pamamagitan ng pagiging isang linya ng standard.
Ang mabuting kalagayan ni Floyd ay ganap na nawasak. Kabanata 1582. Hindi ang kanyang biological na anak. Hindi na ito matiis ni Floyd. Hinailan niya ang tainga ni Kai, nagngat-ngat ang ngipin. Ikaw ay maliit na brat. Kahit na mag-flop ka, hindi ako mababangkrap. Mas mabuti mong isipin ang iyong sarili. Kapag mag-flop ka, maghukay at ilibing ang iyong sarili dito. Huwag sabihin na ikaw ang aking anak. Nais ni Kai na kumagat ang kanyang dila. Muli niyang tinapik ang pugad ng hornet. Humihingi lang siya ng kamatayan. Tatay, mahal kong ama, spare me sa oras na ito. Hindi ako maglakas loob na gawin itong muli. Masayang tumawa si Nicole mula sa gilid, ang nalulumbay na kalagayan mula sa bago pa man makita. Palagi siyang nakakaramdam ng mainit sa silid. Di nagtagal, matagumpay na pinamamahalaan ni Casey Floyd hanggang sa umalis siya. Gayunpaman, pagkatapos ng episode na ito, ang ekspresyon ni Floyd ay mas mahusay, at hindi siya naging maingat at nag-aalala tungkol sa takot ni Nicole. Hinawakan ni Kai ang kanyang mga pula na tainga at naupo doon na may buntong hininga. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon na gumawa ng isang pagsubok sa DNA. Inaasahan ko na hindi talaga ako biological na anak ni tatay. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata, magaling iyon. Pagkatapos ay maibigay mo sa akin ang lahat ng iyong pera. Nagyelo si Kai at ipinikit ang kanyang mga mata, nakakapit sa kanyang dibdib. Mamamatay ako sa galit. Tumawa si Nicole. Sa pamamagitan ng paraan, nakalista ako ng ilang mga bagay dito na hindi nakakagambala para sa akin na bilhin. Tandaan na bilhin ito para sa akin at dalhin sila rito. Ipinadala ni Nicole ang listahan ng mga bagay kay Kai. Ang mga ito ay mga bagay na nabasa niya sa mga magazine ng fashion nang siya ay nababato noong nakaraang mga araw. Si Kai ay nanigas sa isang segundo. Ganun ka bang pakitunguhan sa kapatid mo? Namula si Nicole. Ito ay magiging pareho kung hilingin ko kay Julie na bilhin ito para sa akin. Palagi siyang may paraan upang magkaroon ng huling pagtawa. Nag-joke si Kai, pursed niya ang kanyang mga labi, at nag-atubiling nagsalita. Gagawin ko ito. Hayaan mo lang na gawin ng iyong kapatid ang mga bagay na ganyan. Ginagarantiyahan kong gawin ang trabaho ng perpekto. Tumingin si Nicole at ngumiti, tumatawid sa kanyang mga binti sa iba pang mga masigasig at comfortable. Pagkatapos ay iiwan ko ito sa iyo, kapatid. Pinahihit ni Kai ang kanyang mga mata at pagkatapos ay may naisip. Halos mababawi ka na. Bakit hindi ka muling magbalik sa bahay? Umiling-iling si Nicole at tumanggi. Hindi. Nandito pa rin si Clayton. Uuwi ako kapag mas mahusay siya. Sinabi ni Kai, ikaw ay walang puso na bagay. Sapilitan mo lang ako hanggat maaari. Pagkatapos, siya ay galit. Bago magtagal, bumalik siya kasama ang isang basket ng prutas. Hindi makapaniwala. Nabigla si Nicole. Kai, umalis ka ba upang bumili ng mga prutas para sa akin? Naantig talaga siya. Sinabi ni Kai, ipinadala ito ni Grant bago ako makalakad sa labas ng pintuan. Sinabi niya sa akin na alisan ng balat ang mga prutas para sa iyo. Kaya, hindi siya makatakas kahit na gusto niya. Hindi maiwasang magalak si Nicole. Magmadali ka. Gusto kong kumain. Hindi nagsalita si Kai. Gaano ka bastos? Kahit na, umupo siya, pumili ng isang sweet sop, at masigasig na hatiin ito sa maliit na piraso bago ilagay ang mga ito sa plato. Nabasa ni Nicole ang higit pang chismis habang kumakain, nakaka-relax at komportable. Sinulyapan ni Kai kung ano ang binabasa niya at sumimangot ng bahagya. Karaniwang pinalaki mo ang iyong sarili. Pinaplano mo bang i-renew ang kontrata? Nag-atubiling sandali si Nicole at umiling-iling. Sa una, pumirma kami sa kanya dahil wala kaming ibang pagpipilian, at upang ipakita din sa iba na may kakayahan kami. Sa katunayan, ang kanyang imahe ng tatak ay hindi talagang akma sa Stanton Corporation. Pinapanatili lamang natin ang mababaw na pagkakaisa. Hanggat walang mga pagkakamali na nagawa, ang mga resulta na nakuha ay magiging maayos kahit na gumagamit tayo ng ibang tao. Itinaas ni Kai ang kanyang mga browser. Akala ko nag-aatubili ka na pakawalan siya. Ngumiti si Nicole. Hindi talaga. Kailangan kong mag-isip tungkol sa susunod na tagapagsalita. Ang paggamit ni Harvey ay napanganib na. Pagkatapos nito, gumugol siya ng maraming pera at mga mapagkukunan upang maalis ang kanyang mga iskandalo na materyales.
Bagaman naka-frame si Harvey, kay Nicole, hindi ito epektibo. Kabanata 1583. Ito ang ganap na prinsipyo. Tumahimik si Kai. Nang makinig siya sa plano ni Nicole, nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, ang kapaligiran sa bilog ay napakapanahunan ngayon. Ang mga awtoridad ay balak na simulan ang paglilinis ng industriya, kaya lahat ay nasa panganib. Lahat sila ay natatakot na ang kanilang madilim na kasaysayan ay mahuli at mapalakas. Gayon din, huwag isipin na ang opinyon ng publiko ay mahalaga. Ang mga maaaring makontrol ang opinyon ng publiko ay ang tunay na makapangyarihan. Madali itong makakaapekto sa imahe ng tatak. Tumahimik si Nicole at tahimik na nakinig. Ang mga salita ni Kai ay napakamakatwiran. Hindi niya masyadong naisip ang tungkol sa aspetong iyon. Gayunpaman, kahit na ang mga nangungunang kumpanya sa mundo ay nangangailangan ng mga tagapagsalita ng imahe ng tatak upang kumatawan sa kanila. Alam kong peligro. Iyon ang dahilan kung bakit mas maingat ako. Ang pagbabago ng kanilang tagapagsalita ay madalas na ang pamamaraan na naisip niya. Sa ganoong paraan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa panahon ng pagiging epektibo ng kanilang tagapagsalita. Sa isang korporasyon, ako ay isang uri ng pangangalaga. Hindi ito ginagamit upang maging maingat, kung ano ang isang kahihiyan kung ang isang negosyo na binuo sa pamamagitan ng pagsusumikap ng masakit ay nasira ng isang artista. Tumawa si Kai. Siya rin ay bahagi ng bilog na ito, kaya kilala niya ang mga tao sa loob nito. Ang taong ipinakita nila sa madla ay kabaligtaran ng kanilang aktwal na pagkatao. Ito ay isang panganib sa isang korporasyon. Kung gayon ano ang iba pang mga ideya na mayroon ka? Humiling si Nicole ng advice. Si Kai ay ngumiti ng masama, lukang he was going to turn the world upside down. Humingi ka sa akin. Ang mga labi ni Nicole ay umiikot. Kinuha niya ang kanyang telepono, natagpuan ang kanyang mensahe kay Floyd, at gumawa ng isang kilos upang pindutin ang pindutan ng mensahe ng boses. Sige, sabihin mo ulit. First ni Kai ang kanyang mga labi, nagagalit ulit. Mali ako. Tumigil sa pagsubok na takutin ako. Kung nalaman ni Floyd ang tungkol dito, tatakbo siya gamit ang isang kutsilyo. Mahinang tumawa si Nicole, at nanginginig ang kanyang mga balikat. Si Kai ay tahimik ng ilang segundo bago magsalita sa isang malinaw na tinig. Noong ako ay nasa ibang bansa, nakakita ako ng maraming mababang profile ngunit malakas na negosyo. Siyempre, hindi may kakaila na ang mga benepisyo ng tanyag na tao ay maaaring magdala ng ilang kita, ngunit pansamantala lamang iyon sa kanila. Parang naiintindihan ni Nicole. Nagawa niyang mahuli ang maliit na pag-iisip na lumipas sa kanyang isipan. First niya ang labi niya. Lakas. Ito ang ganap na prinsipyo. Kailangan nating maghanap ng landas na kumakatawan sa atin. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Halimbawa, ang pagkuha ng isang landas na hindi kumikita sa maikling panahon, ngunit matatag sa katagalan. Tiningnan siya ni Kai. Kailangan niyang aminin na kahit na si Nicole ay gumugol ng pera ng madaling kumikislap, mabilis na nagtrabaho ang kanyang utak. Nagawa niyang maunawaan ang punto na may ilang mga pahiwatig lamang. Ang kanyang negosyo acumen ay ganap na minana mula kay Floyd. Hindi lamang tayo maaaring tumuon sa pakikipagkompetensya sa ating mga kapantay. Kailangan nating tumingin sa unahan. Kung kukuha tayo ng tamang landas, hindi tayo magkakaroon ng anumang mga kakompetensya sa hinaharap. Ngumiti si Kai. Tumangala si Nicole sa sorpresa. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng isang maliwanag na ilaw. Tama iyon. Kai, maswerte ka talaga na naisip mo ang isang mahusay na ideya. Nilibing ang labi ni Kai. Nagpunta ako sa mahusay na PC upang magsaliksik nito. Lahat ito ay para sa bigyan at sa iyong kapakanan. Tandaan na ibahagi ang ilan sa pera na ginagawa mo sa akin. Tinatawag itong IQ tax. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Walang problema. Gagamitin ko ang perang kinita upang maibigay para sa iyo kapag nagretiro ka. Hay, ano ba yan? Tulad ng mga halimaw ay naniniwala siya sa kanya. Tumawa si Nicole, nakangiti habang dumadaloy sa susunod na pahina ng tsismis. Gusto kong magplano ng isang proyekto habang mayroon akong inspirasyon. Ngumiti si Kai. Hindi kita maaabala. Pupunta ako ngayon. Si Nicole. Gusto kong kumain ng oden. Tumigil ang mga hakbang ni Kai at huminga siya ng malalim. Huwag magalit, huwag magalit.
Hindi ka maaaring magalit sa isang pasyente. Kabanata 1584. Namimiss ba niya ako? Ngumisi si Nicole at pinahihit ang ulo sa gilid, nakatingin kay Kai. Ito ang Odin shop sa ibaba sa lugar ni Julie. Tandaan na ibalik ito. Alam niya sa isang sulyap kung saan nais niyang pumunta. Iniisip niya si Julie, di ba? Si Nicole ay hindi ang uri ng tao na naghiwalay sa mga mag-asawa. Ang madilim na ekspresyon ni Kai ay agad na naging maliwanag. Tahimik niyang hinawakan ang isang daliri at itinuro sa kanya. Tulad ng inaasahan ng aking kapatid na babae. Linisin ko ang iyong shopping cart kapag bumalik ako. Maaari mong piliin ang gusto mo muna. Pagkatapos, lumakad siya ng maligaya habang humuhumaling sa isang tono. Ngumiti si Nicole at pinanood si Kai na umalis habang naggigalang na parang wala sa mundo na nakakaabala sa kanya. Ito ay isang kahihiyan na hindi siya pumayag na gamitin ang kanyang utak. Kung hindi man, sa kanyang mga kasanayan, hindi siya magiging mas masahol kaysa sa kanya o bigyan. Hindi nag-abala si Nicole na magtanong tungkol kay Eric, ngunit paminsan-minsan ay sasabihin ni Grant ang isang salita o dalawa upang hindi siya ganap na malungkot. Bukod sa pagsasaliksik ng plano, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras upang makita si Clayton. Ang direksyon ng isang korporasyon ay hindi maaaring magbago ng magdamag. Kailangang maging matatag at tahimik din na magbago. Kung hindi man, tiyak na maakit ang maraming pagsalungat. Ang kondisyon ni Clayton ay nag-improve ng maramo. Sinabi ni Director Sven na kahit na hindi pa siya gising, mayroon na siyang kamalayan. Si Lil Michael ay dinala dito pagkatapos ng paaralan sa ilang mga araw. Bagaman sinabi ni Michael na wala siyang pakialam, nang makita niya si Clayton na nakahiga doon, bigla siyang nawalan ng kontrol at umiyak. Walang makakapagbigay sa kanya. Ito ay si Nicole ang nagdala sa kanya habang ang kalahati ay humahawak at kalahati sa kanya. Pagkatapos nito, si Michael ay dumating dito araw-araw. Hindi siya pinigilan ni Nicole. Ang ama at anak na lalaki ay umasa sa bawat isa sa loob ng maraming taon at marahil ang pinakamahalagang tao sa buhay ng bawat isa. Lumipas ang mga araw, ngunit kahit isang linggo, hindi pa rin nagising si Clayton. Naramdaman ni Nicole na ito ay isang masamang bagay. Gayunpaman, hindi iniisip ni Director Sven at ng iba pang mga eksperto. Naisip nila na ang pasyente ay nasa isang pagkawala ng malay upang ang kanyang katawan ay maaaring ayusin ang pinsala. Sa teoryang, walang dapat alalahanin. Kalahating buwan lumipas. Ang katawan ni Nicole ay ganap na nakuhang muli, at inilipat ni Logan ang mga bagay na kailangang alagaan sa ospital. Si Grant ay masyadong abala kamakailan dahil sa kanyang negosyo sa ibang bansa, kaya kinailangan ni Nicole na hawakan ito mismo. Nakaupo siya sa silid ni Clayton nang tumawag si Kai. Narito ang kapatid mo. Hindi ka ba lalabas upang batiin ako? Sinumpa siya ni Nicole dahil sa pagiging walang kahihiyan, ngunit pagkatapos makita na halos oras na, tinawag niya ang nurse upang alisin ang karayom bago bumalik sa kanyang silid. Mahinahon na itinakda ni Kai ang mesa na may merienda. Ito ay ang lahat ng mga paboritong merienda ni Nicole. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Nagpunta kayo upang makakuha ng pagkain sa kalye. Ang kalye ng pagkain sa kalye na malapit sa university ay may iba't ibang mga merienda. Si Nicole ay kumakain doon paminsan-minsan, ngunit dahil siya ay masyadong abala nitong mga nakaraang taon, wala siyang oras o ang pakiramdam na pumunta. Ngumiti si Kai. Siyempre. Sa kabutihang palad, ang panlasa ni Julie ay katulad sa iyo. Kung hindi man, talagang hindi ako pupunta doon upang bilhin ang mga ito. Kumuha si Nicole ng isang kagat at puno ng papuri. Si Julie, miss ba niya ako sa mga araw na ito? Hindi naglakas loob si Nicole na madaling sagutin ang kanilang mga tawag. Sinabi ni Grant na ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa kanyang pagbabalik, mas mabuti. Hindi niya dapat nasabihin ang isang chatterbox tulad kay Ian. Kaya, sa mga mata ng mga pinananatiling madilim, pansamantalang nagpunta si Nicole sa isang paglalakbay sa negosyo. Kinuha ni Grant ang telepono ni Nicole upang magpadala ng isang mensahe na nagsasabing ligtas siya. Kaya, walang pinaghihinalaang anuman. Kumain si Kai nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang imahe at ibinaba ang kanyang ulo. Mabuti siya, abala siya sa pagtulong kay Yvette para sa kasal. Pinasimulan ka nila ng marami dahil malayo ka sa huling minuto. Tumahimik si Nicole. Naniniwala siya.
Gayunpaman, hindi ito tulad ng ginawa niya na kusang loob. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay curl. May sasabihin lang siya nang biglang tumakbo si Lil Michael kasama ang kanyang bag ng paaralan. Pretty lady, nawawala si tatay. Kabanata 1585. Nawawala si Clayton. Lumabas ang tinig ni Lil Michael, at agad na tumayo si Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Ano ang nawala? Si Lil Michael ay nabalisa at nababahala. Nawawala si Daddy. Pumunta ako doon kanina ngunit wala namang tao. Tumingin si Nicole kay Kai, na nagyelo habang may hawak na skewer, hindi alam kung magpapatuloy na kumain. Siguro nagpunta siya para sa isang pagsusuri. Ang mga nurse at doktor ay palaging ganyan. Nagbago ang mukha ni Nicole habang biglang bumagsak ang puso niya. Hindi. Ang kanyang pagsusuri ay tapos na 20 minuto ang nakaraan. Hindi siya maaaring magkaroon ng isa pang pag-check-up sa isang maikling panahon. Nagpanik siya habang nagsalita, at mabilis siyang tumakbo. Sinundan ni Lil Michael ang malapit sa likuran kasama ang kanyang 2 maikling maliit na binti. Walang laman ang kama ng ospital sa silid ni Clayton. Nawala talaga siya. Ginagawa ng doktor ang kanyang pag-ikot nang makita niya sina Nicole at Lil Michael na nakatayo roon na may malubhang ekspresyon. Alam din niya na sa pagkakakilanlan ni Nicole, hindi siya maaaring mapabayaan, kaya't nagmadali siyang nagpunta upang magtanong. Miss Stanton, anong nangyari? Mapatla ang mukha ni Nicole habang nagsalita siya. Nawawala si Clayton. Nabigla ang doktor sandali bago mabilis na gumanti. Maghintay sandali. Magkakaroon ako ng isang tao na mahanap siya kaagad. Tulad ng pagsasalita niya at malapit nang tumawag sa isang tao, bigla silang nakarinig ng isang tinig na hindi pa naririnig ng mahabang panahon. Nicole. Nagyelo si Nicole at dahan daw ang lumingon, kasunod ng direksyon ng tinig. Bago maitago ang gulat sa kanyang mga mata, nahuli ito ng mga mata ni Clayton. Malakas ang kanyang puso. Medyo nasaktan ito. Gayunpaman, hindi siya nangangarap ngayon. Hindi ito Timog Silangang Asya, ngunit median niya. Ito ay ligtas dito. Siya ay buhay, at siya ay buhay din. Napakaganda nito. Si Clayton ay nagsuot ng gown sa ospital, at nawalan siya ng maraming timbang, kaya ang kanyang mga damit ay maluwag sa kanya. Mukha siyang hindi kapani-pani walang mahina. Ang kanyang mukha ay mukhang mas payat, ngunit ang pares ng madilim at mainit na mga mata ay hindi pa rin kapani-pani walang banayad nang tumingin siya sa kanya. Sa iglap na iyon, ang puso ni Nicole ay tumahimik kaagad. Ang mga luha na sinubukan na makatakas mula sa kanyang mga mata ay pilit na pinigilan niya. Gayunpaman, hindi ito makakatulong kay Lil Michael. Bata pa lang siya. Halos mawala na niya ang tatay niya na nagpalaki sa kanya. Tatay. Sumigaw si Lil Michael at tumalon, niyakap ang mga binti ni Clayton. Hindi na niya mapigilan at humagulgol ng malakas, walang tigil ang kanyang luha. Tatay, namiss kita ng sobra. Akala ko namatay ka. Si Michael ay emosyonal at sinabi ang mga salita sa kanyang puso. Tumingin si Clayton at inabot ang ulo ni Michael. Ang kanyang mga paggalaw ay labis na banayad at mapagmahal. Hindi ako. Hindi ka pa lumaki, kaya hindi mamamatay si tatay. Gayunpaman, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi niya kay Michael na iwaksi ang pag-iisip sa kanya na namamatay ng maaga. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Clayton ang kanyang ulo at tinignan muli si Nicole. Ngumiti siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang lalamunan ay nag-clear, at ang kanyang tuyong tinig ay nagdala ng isang bakas ng pagkakasala. Maaari ka bang pumunta dito? Sa palagay ko hindi ako makalakad. Gusto ni Clayton na yakapin siya ng masama. Dumiretso si Nicole patungo sa kanya na may mga pulang mata. Ito ay isang maikling distansya lamang ng ilang mga paa, ngunit naramdaman niya ang bawat hakbang na kanyang kinuha ay humakbang sa isang ulap. Ito ay nadama na medyo hindi makatotohanan. Gayunpaman, ang susunod na segundo, bago pa hawakan ni Nicole si Clayton, nakita ni Kai na nagising si Clayton at nasa sabik na sa kanya. Bro, sa wakas gising ka na. Tumanggi si Nicole na may palabas dahil hindi alam kung makakaligtas o hindi si Clayton. Nagdala pa siya ng maraming mga maid mula sa mansyon ng Stanton nang lumingon upang lumapit at mapangalagaan siya. Lahat sila ay mabaliw kung hindi sila umalis sa ospital. Kaya, si Kai ay mas nasa sabik kaysa sa sinuman. Walang magawa si Clayton. Nakatayo lang siya at wala siyang lakas.
Mahina siya kaya hindi siya may lakas na tanggihan si Kai. Gayunpaman, ang sigasig ni Kai ay talagang hindi katanggap-tanggap. Nang makita na malapit ng simulan ang luha ni Kai, hindi ito matiis ni Nicole at gritted ang kanyang mga ngipin. Kai, lumayo ka. Hindi ba alam ni Kai kung paano basahin ang sitwasyon? Kabanata 1586. Mayroon bang mga epekto? Ang doktor na nakatayo na hindi kalayuan ay hindi na maaaring manood pa. Ang kanyang pasyente ay nais lamang na yakapin si Nicole. Bakit napakahirap? Sa ilalim ng pagsaway ni Nicole, si Kai ay emosyonal na pakawalan si Clayton. Ako. Ipapaalam ko sa iba. Nagising si Clayton. Maaari nilang iwanan ang lugar na ito kaagad. Malinaw na kalangitan pagkatapos ng ulan. Palayo si Lil Michael kaya bitawan, tumagilid ang kanyang ulo upang tumingin kay Clayton. Naging mas mahusay ang kanyang tatay, at natupad ang kanyang nais, kaya bibigyan niya ng magandang ginang ang kanyang tatay sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pasyente ang pinakamahalaga. Pinanood ni Clayton ang kanyang paninindigan doon nang walang paggalaw sa loob ng ilang segundo ng katahimikan. Nagkatinginan sila sa isa't isa, ngunit walang nagsalita muli. Ang susunod na segundo, ngumiti siya at gumawa ng isang hakbang pasulong, ngunit ang hakbang na ito ay medyo mahirap. Ang kanyang mukha ay agad na hamina, naiiba sa kanyang nakaraang hitsura. Halos nawalan ng balanse si Clayton, ngunit tulad ng matutumba na siya, isang mainit at malambot na katawan ay biglang tumalon sa kanyang mga bisig, na humahawak sa kanyang baywang. Ang kanyang dibdib ay nag-choke at niyakap niya ito pabalik ng mahigpit, hindi na pinakawalan siya. Paano niya madadala na pakawalan siya? Naglakad si Clayton sa mga pintuan ng kamatayan. Ang kanyang kamalayan lamang ng groggy for ilang araw, gayunpaman naramdaman na lumipas ang mga taon. Naramdaman niya na nakaupo si Nicole sa tabi niya paminsan-minsan, hindi nagsasabi ng isang salita. Nandoon lang siya upang hayaan siyang makaramdam ng madali. Gayunpaman, nais niyang makita ang kanyang nakangiting mukha. Nais niyang hawakan ang kanyang babala sa balat at makilahok sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Kaya nagising siya. Ang dalawa sa kanila ay kalmado sa ibabaw, na parang yakapin na yakap na yakap. Gayunpaman, alam nila ng mabuti sa kanilang mga puso kung gaano sila ka-emosyonal. Ang emosyon ng pent-up ay sumulong at nagngangalit. Biglang tumawa si Clayton, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kulubot sa isang arko. Natuwa siya na bumalik siya ng buhay pagkatapos ng isang malapit na brush na may kamatayan. Sumandal siya sa kanyang ulo sa patagilid at pinatong ang kanyang baba sa balikat ni Nicole. Huminga siya ng malakas. Ito pa rin ang nakakaakit na amoy, matamis at malambot. Ginawa nitong handang isuko ang kanyang buhay. Ito ang sandaling siya ay tunay na nabuhay muli. Matapos ang isang hindi alam na oras, sa wakas ay hindi maiwasang umubo ang doktor. Ang dalawang tao ay nag-atubiling naghiwalay. Naramdaman nila na ang doktor na ito ay masyadong hindi mandala. Dapat ay bibigyan siya ng ilang puwang ngayon. Mahinahon na nagkunwari ang doktor na wala siyang nakita at nagsalita. Dahil gising si Ginoong Sloan, mag-perform tayo ng isang pag-check-up sa kanya at hayaang bumalangkas ang mga eksperto sa susunod na plano ng paggamot. Nagising lang siya at hindi makatayo ng masyadong mahaba. Kung ang kanyang katawan ay hindi inangkop sa supply ng dugo, matambo siya kung siya ay masyadong nabalisa. Dagdag pa niya. Napangiti si Clayton at sinabing, "Sige. Salamat, Doktor." Iyon ang paliwanag kung bakit hindi siya komportable sa sandaling tumayo siya. Ang isa sa kanyang mga kamay ay nasa balikat pa rin. Ang susunod na segundo, niyakap niya ito muli bago pinakawalan ang isang buntong hininga. Kalimutan ito. Kung magpapatuloy ako sa ganito, talagang matutamba ako. Mapatla ang mukha niya. Pinilit niya ang kanyang sarili na hawakan. Tumahimik si Nicole at sabik na nagpunta upang yakapin ang kanyang baywang. Masakit ba? Ito ba ang mga epekto? May isang tremor sa kanyang tinig. Ito ay takot. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay humugat ng ngiti. Okay lang. Hindi ito nasaktan ng sobra. Ang kanyang tinig ay magaan, tunog na mahina at hindi makahinga. Bumagsak ang puso ni Nicole. Alam niya na nagsisinungaling siya at mabilis na tumingin sa doktor. Doktor, nasaan ang wheelchair? Tumango ang doktor at nagmadali na pumasok upang itulak ang wheelchair. Napabuntong hininga lang siya nang maingat na naupo si Clayton. Pumunta muna tayo sa pag-check-up. Siyempre,
Kailangan nilang makinig sa mga pag-aayos ng doktor. Inabot ni Clayton, at hinawakan ni Nicole ang kanyang kamay. Ngumiti siya. Pupunta ako rito. Huwag kang mag-alala, makikita mo ulit ako kapag tapos ka na sa iyong pag-check-up. Ang mga mata ni Clayton ay nag-iinit at katamtaman, na para bang ma-overflow sila ng emosyon. Malinaw ang boses niya. Okay, marami akong sasabihin sa iyo. Kabanata 1587. Bumalik si Eric. Mula sa paglaho ni Nicole, maraming bagay ang nais niyang sabihin ni Clayton. Ang mga pagbabago sa pag-iling sa lupa ay nag-iwan sa kanya ng walang makausap. Sa kabutihang palad, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na sabihin sa kanya. Tumanggo si Nicole at pinanood ang doktor na itinulak siya. Sa lalong madaling panahon nakuha ni Director Sven at ang dalubhasang koponan at pumasok sa loob din. Ang kurtina sa loob ay iginuhit, na parang naghihiwalay sa mga ito sa dalawang mundo. Tumayo roon si Nicole at naghintay ng isang buong oras, kahit na hindi binabago ang kanyang postura. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang kanyang mga saloobin ay nagkalat at messy, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi maipaliwanag na nakaka-relax. Naririnig ang tunog ng mga yapak sa likuran niya, hindi na kailangang isipin ni Nicole na malaman na dinala ni Kai ang iba. Lil-en, narinig kong nagising siya. Naglakad si Floyd gamit ang isang glint sa kanyang mata. Hindi mahalaga kung ano, hindi niya nais na ang kanyang anak na babae ay mag-hang up sa isang gulay para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mabuti nagising si Clayton. Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo, tumingin kay Floyd, at tumanggo ng isang ngiti. Kumuha siya ng isang pag-check-up sa loob. Mas mabuti ito sa lalong madaling panahon. Huminga si Floyd ng isang buntong hininga, naghahanap ng mabuting espiritu. Mabuti iyon, mabuti iyon. Kahit na ano, nailigtas ka niya, kaya't siya ang tagabigay ng aming pamilya. Sabihin mo sa kanya na huwag pigilan kung may gusto siya. Ngumiti si Nicole at tumanggo. Okay, tatay. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Floyd. Hindi ako nag-aalala. Kumuha si Kai na manatili sa iyo at ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anuman. Bumalik ako at hilingin sa butler na gumawa ng ilang mga masustansyang pagkain upang makatulong sa kanyang pagbawi. Tumanggo si Nicole at napanood na umalis si Floyd. Umupo si Kai sa gilid at tumagilid ang kanyang ulo, lubos na pagod. Si Grant at Ida ay nalaman. Ang bawat tao'y sa wakas ay maaaring huminga ng isang buntong hininga. Tumingin si Nicole sa pintuan at ngumiti nang hindi gumagawa ng tunog. Di nagtagal, magkasama sina Grant at Ida. Ang ekspresyon ni Grant ay nababalisa, ngunit siya ay lumitaw na malamig at solemna. Tiningnan niya sina Nicole at Kai at kinurot ang kanyang mga browser habang sinulyapan niya ang saradong pintuan ng ward. Siya ay nagising. Tumanggo si Nicole. Kumuha siya ng isang pag-check-up sa loob. Magagaling na siya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Ida, magaling iyon. Si Lil-en ay maaaring makapagpahinga ng madali. Ngumiti si Nicole. Sumimangot si Grant at humakbang pasulong. Bumalik na si Eric. Sa mga salitang iyon, lahat ay nagulat. Kaya sa lalong madaling panahon. Ito ay tulad ng isang pagkakataon. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata, na nalubog at malamig. Walang mga ripples na makikita sa kanyang mga mata. Hindi siya nagtanong, ngunit hindi rin ito itinago ni Grant. Ang balita ay pumasok lamang. Nakipaglaban si Eric kasama si Caleb sa Timog Silangang Asya sa loob ng ilang araw. Sinira niya ang ilan sa mga butas ni Caleb at sinira pa ang kanyang negosyo sa smuggling. Dahil sa galit, sinubukan ni Caleb na patayin si Eric. Sa gitna ng ruta ng pagtakas ni Eric, si Caleb ay tinanggal ng isa pang negosyante ng armas na nagtatrabaho kay Snakehead. Ito marahil ay isang bagay na pinlano ni Eric ng maaga. Sa sandaling namatay si Caleb, ang ilang mga tao ay nagsimulang hindi mapakali at sinubukan ang split territory. Ang mga subordinate ni Caleb ay nagsimulang makipagkompetensya para sa teritoryo at negosyo. Ang isang shootout ay hindi sinasadyang nasugatan ang maraming mga sibilyan, at na-target sila ng mga awtoridad. Sa huli, ang mga pandaigdigang pulis ay na-deploy, at napatay ang grupo. Natapos si Grant sa isang hininga. Sumulyap siya sa direksyon ng ward at pursed ang kanyang mga labi. Ngayon na si Eric ay bumalik at ligtas kayong guys, maaari kang pumunta hanggat gusto mo, ngunit huwag mamuno sa hindi nakikita na mga banta.
Mag-aayos ako ng mga bodyguard upang maprotektahan ka ng lihim. Sinabi niya na, kayo guys, na natural na kasama si Clayton. Si Kai ay kinagat ang isang labi. Bakit hindi lamang namatay ang haltak na iyon sa Timog Silangang Asya? Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagalit si Kai. Kung hindi para kay Eric, kailangang magdusa ba si Nicole? Nagdusa siya, ngunit ang taong nagligtas sa kanya ay hindi si Eric. Kahit na si Eric ay gumawa ng isang magandang trabaho pagkatapos, kaya ano? Paano kung hindi na-i-save si Nicole? Sumulyap si Grant kay Kai na may malamig na titig. Kai, panuurin ang iyong mga salita. Kabanata 1588. Tulad ng isang tanga. Nagpout si Kai sa babala ni Grant. First lamang niya ang kanyang mga labi at hindi na naglakas loob na sampain si Eric. Gayunpaman, sinaksak na ni Kai si Eric ng 10,000 beses sa kanyang puso. Tahimik na naisip ni Nicole para sa isang moment at tumango. Hintayin natin na mapabuti muna ang kalusugan ni Clayton. Hindi natin hayaang magkamali ngayon. Tumango si Grant. Naisip ito ni Aida at nag-aalala na nagsalita. Kung nalaman ni Eric na si Lil N ay hindi patay, pupunta ba siya upang maghanap ng problema? Nagdilim ang tingin ni Grant, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malamig. Ano ang karapatan niya na darating at maghanap ng problema? Hindi humingi ng tulong ang ating pamilya. Nagsalita kaagad si Kai. Eksakto. Hindi nagtagal, lumabas ang mga doktor sa isa't isa. Naglakad si Director Sven na may nakaka-relax na ekspresyon at isang ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti si Grant ng mahina. Uncle Sven, parang may magandang balita. Bumantong hininga si Director Sven, oo. Tulad ng nakikita mo, maayos na nakabawi si Ginoong Sloan. Ang lahat ng kanyang mga vitals ay nasa loob ng normal na hanay ng pagbawi. Mas mahusay ito kaysa sa aming inaasahan. Lahat ay nagpabuntong hininga ng sabay. Tumingin sa kanya si Nicole. Kaya, kailan siya mapapalabas? Nag-atubili si Director Sven. Ang pisikal na kondisyon ay nangangailangan pa rin ng regular na pagmamasid. Kung walang mali, siya ay maalis sa kalahating buwan. Si Nicole ay sa wakas ay napangiti. Sinabi ni Director Sven, well, ngayon ang mga pag-check up ay tapos na, maaari kang pumasok at makipag-usap sa kanya kung nais mo, ngunit huwag masyadong mahaba. Tapusin ang lahat sa loob ng 20 minuto. Kailangan pa rin niyang magpahinga, hindi siya masyadong malakas. Pagkatapos, ngumiti si Director Sven at umalis. Naturally, lumakad si Nicole nang walang pag-aalangan. Itinuwid ni Kai ang kanyang damit at malapit na lamang na pumasok nang hinawakan siya ni Grant sa kwelyo. Nanlaki ang mga mata ni Kai sa pagkabigla. Sinabi niya, anong ginagawa mo? Nagpupumigla si Kai ngunit hindi niya mamanage na malaya. Ang tono ni Grant ay sobrang lamig. Para saan ka pupunta doon? Makikita ko si Clayton. Pagkatapos ng lahat, maaaring siya ay bahagi ng ating pamilya sa hinaharap, kaya ngayon ay isang magandang pagkakataon na linangin ang aming mga damdamin. Dati akong nagsabi ng maraming masasamang bagay tungkol sa kanya, kaya ngayon kailangan kong baligtarin ang aking impresyon. Si Grant ay napakawalang tiyaga, pag-usapan ito mamaya. Magmadali ka at bumalik upang samahan si tatay. Hindi nagsalita si Kai. Seeing the brothers like this, Aida snickered and could only go up to explain. Kai, sinabi ni Director Sven na si Clayton ay hindi maaaring masyadong ma-stress at kailangang magpahinga. Ang maikling oras na ito ay hindi sapat para sa kanya at Lil N upang matapos ang pakikipag-usap. Huwag tayong pumasok sa ngayon. Si Kai, na laging may napakataas na katalinuhan sa emosyonal, ay naramdaman na siya ay tanga. Hindi niya naisip iyon. Oh. Tumugon si Kai na parang tupa at sinundan ng masunurin si Grant. Nang pumasok si Nicole, sinundan siya ni Lil Michael. Gusto lang ni Michael na makita si Clayton. Sa kanyang kalalakihan, tila hindi pa niya nakita ang kanyang ama na mahina dati. Si Clayton ay palaging matangkad, matatag, at hindi mababago. Siya ay hindi mabilang na mga paraan upang gawin ang kanyang maliit na mga scheme na umakyat sa apoy, kaya't natatakot pa rin si Michael sa kanya. Gayunpaman, si Clayton ngayon ay nakahiga doon na may isang maputlang mukha, ganap na naiiba sa lumang Clayton. Lumakad si Nicole sa gilid at umupo. Sumandal si Clayton at tiningnan siya ng mahina ng ngiti. Inunat niya ang kanyang kamay, at masunuri na inilagay ni Nicole ang kanyang kamay sa kanya.
Ang init ni Nicole ay agad na nagparamdam sa kanya na buhay muli. Dapat ay natakot ka, di ba? Natuyo ang lalamunan niya. Hindi siya nagsalita para sa ilang mga days at medyo hindi komportable. Tumanggo si Nicole, pinipigilan ang pagiging maasim sa kanyang ilong, at nagbuntong hininga. Okay lang. Mabuti na ikaw ay nagising ngayon. Matapos sabihin iyon, nagbago ang kanyang pitch, at bigla siyang nag-choke. Paano ka magiging hanggal? Malapit na itong sumabog. Bakit ka pumasok? Kabanata 1589. Iba ako sa iyo. Ang balikat ni Nicole ay nanginginig ng bahagya habang inilibing niya ang kanyang mukha sa mga kamay ni Clayton. Ang kanyang puso ay hindi mailalarawan na malungkot. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung hindi sila naging maswerte, o kung hindi pa siya nakarating sa oras. Dalawang resulta lamang. Isa, mapapanood ni Clayton habang pinasabog si Nicole, o magkasama silang sasabog. Mas natatakot si Nicole sa huli. Sa simula ng relasyon na ito, nais lamang ni Nicole na makipag-date kay Clayton. Ito ay dahil ang kanyang damdamin para sa kanya ay hindi malalim. Pinangunahan niya ang liwanag na dumating ng walang reserbasyon ngunit hindi nais na bigyan siya ng anumang pangako. Ang isang nabigo na pag-aasawa ay sapat na upang gisingin siya. Iyon ang dahilan kung bakit noong nakaraan, kahit gaano kalaki ang hinted ni Clayton, ngumiti lang si Nicole at brushed ito. Gayunpaman, dinala niya ngayon ang mga mabibigat na emosyong ito na hindi niya maiiwasan kahit ano paman. Paano nais ng isang tao na itapon ang kanyang buhay para sa kanya? Nadama ni Clayton ang basa sa kanyang kamay at nagyelo sandali. Gusto niyang itaas ang kanyang kamay, ngunit bigla niyang napansin na si Lil Michael ay nakatayo pa rin sa sulok, tinitingnan silang malungkot. Walang kaunting sama ng loob na maiiwan. First ni Clayton ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang iba pang kamay, kumakawi ito sa isang kilos. Nagpout si Lil Michael at binuksan ang pintuan upang lumabas. Sapat na, kapag may kasintahan si Clayton, nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang sariling anak. Upang isipin na nagbuhos ako ng maraming luha para sa aking tatay. Ito ay para sa wala. Naisip ni Michael. Medyo nagagalit si Michael sa kanyang puso, ngunit nang maalala niya na ang ibang partido ay ang Pretty Lady, nagpasya siyang huwag magalit tungkol dito. Sa ward, si Clayton ay hindi gumawa ng isang tunog at si Nicole ay malumanay sa kanyang iba pang kamay, na pinapayagan siyang mapagan ang kanyang emosyon. Ilang sandali ang kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Clayton. Hindi ako nag-iisip ng anuman. Ayaw ko lang mawala sa iyo kapag kasama mo ulit ako. Nicole, kahit na sumabog ito, ayos lang ako. Tumahimik si Nicole at itinaas ang kanyang bahagyang pulang mata. Inabot ni Clayton na panasan ang luha sa ilalim ng kanyang mga mata at nagsalita sa isang malambot at banayad na tono. Ito ay mas mahusay kaysa nanonood ako ng isang bagay na nangyayari sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, umakyat ang kanyang palad at pinched ang kanyang earlobe. Ang aksyon ay napakadoteng. Masikip ang dibdib ni Nicole. Ang isang tiyak na bahagi ng kanyang puso na matigas ay biglang lumambot. Hindi ako magiging malungkot kung ang isang dummy tulad mo ay talagang namatay. Kung ito sa akin, tiyak na hindi ko ito gagawin katulad ng sa iyo. Si Nicole ay makatuwiran. Kahit na ano, kailangan muna niyang mahalin ang sarili. Iyon ay isang aralin na natutunan niya mula sa kanyang nakaraang kasal. Kaya, kahit gaano siya ka-indulged sa lamang at pagpapabaya ni Clayton, lagi niyang pinapanatili ang kanyang pagkamakatuwiran. This allowed her to pull back and look at their relationship rationally. Inisip ni Nicole na ang pagsasabi nito ay magagalit sa kanya. Gayunpaman, siya ay ngumiti lamang ng mahina nang walang kaunting pahiwatig ng galit. Instead, his gaze was unbelievably warm. Ito ay tulad ng mainit na araw ng tagsibol na maaaring matuno ang winter snow. Tumanggo siya at brushed ang isang lock ng buhok sa paligid ng kanyang tainga. Mabuti iyon. Magiging maligaya ako kung makaligtas ka. Mas maligaya kaysa kung siya lamang ang nakaligtas. Sumimangot si Nicole at huminga ng malalim. Clayton, huwag maging napakabuti sa akin. Nais kong mabuhay ka ng isang mas mahusay na buhay. Tumahimik si Clayton, pagkatapos ay lumalim ang kanyang ngiti. Ang kanyang tingin ay naayos sa ibang lugar. Nicole, hindi ko sinabi sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin, di ba?
Ang tinig ni Clayton ay magaan tulad ng isang wisp of fog na maaaring magkalat sa hangin. Ilang sandali si Nicole. Ibinalik ni Clayton ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay magaan at medyo malabo. Alam mo kung anong uri ng kapaligiran ng pamilya ang lumaki ako. Kahit na sila ang aking mga kamag-anak sa dugo, hindi sila mahalaga sa akin. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at pursed ang kanyang mga labi. She made him remember something unpleasant. Kabanata 1590. Anumang nais mo. Gayunpaman, bago mapigilan siya ni Nicole, nagsalita na si Clayton. Ang pagpapalaki kay Michael ay ang aking pagbabayad kay Liam, pati na rin ang aking responsibilidad, ngunit ang pagkikita sa iyo at pagprotekta sa iyo ay ang aking likas na ugali. Sa una, tinanong ko ang aking layunin sa paghabol sa iyo. Ito ba ay hindi alam sa bawat isa? Naramdaman kong mas malapit ako sa iyo, mas maraming kahulugan. You're more important to me than you think. Ang titig ni Nicole ay nagyelo sa isang sandali. Nang makita na malapit na siyang umiyak, hindi nagpatuloy na nagsasalita si Clayton. Sa halip, ngumiti siya at inabot upang ibagsak ang kanyang kamay sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi ako nag-isip ng alam kung may bomba. Kung naisip ko ito, baka matakot din ako, tama. Nicole sniffed. Pinipigilan ang mga emosyon na umusbong sa kanyang puso. Ang isang tiyak na emosyon ay tila bumulusok. Alam niya na marahil, sa kanyang puso, si Clayton ay mas mahalaga kaysa sa naisip din niya. Nicole chuckled, obviously unconvinced. Ito ba? Kung gayon bakit ka tumakbo ng napakabilis? Kasalanan ko na hindi ko makontrol ang aking mga binti. Nag-aalala ako na natakot ka sa loob. Biro ni Clayton. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo. Bumagsak ang kanyang tingin, at nang itinaas niya ito muli, ang kanyang mga mata ay nag-rippled ng isang twinkling smile. Kahit na ano, tayo ay maswerteng maswerte. Ako ang pinakamaswerte. Oo, ikaw ang pinakamaswerte. Sinabi ni Nicole, may gusto ka ba? Wrinkled ni Clayton ang kanyang mga browser sa pagkalito. Ibig mong sabihin na bayaran ako. Tumahimik si Nicole at pursed ang labi. Sinabi sa akin ng aking ama na tanungin ka. Sinabi niya na naisave mo ang kanyang mahal na anak na babae, upang maaari kang magtanong para sa anumang nais mo. Tumawa si Clayton. Talaga. Tumanggaw si Nicole. Ayon sa kakayahan ni Floyd, hanggat hindi ito isang bagay na ganap na labis na galit, kahit na tinanong siya ni Clayton na isuko ang Stanton Corporation, talagang isasaalang-alang ito ni Floyd. Si Clayton ay malapit ng magsalita, ngunit nakikita ni Nicole ang kanyang mga iniisip. Pinindot niya ang kanyang kamay at tiningnan siya ng inaasahan. Isipin mo ito. Ano ang nais mo? Inaasahan niyang sasabihin niya ito. Kung ito ay ngayon, kahit na anong mga kondisyon na hiling niya, sasang-ayon kaagad si Nicole. Isang bagay na hindi niya ipinangahas na harapin bago na siya ay palaging nagnanais, ngunit hindi niya pinansin ang pag-aasawa. Magsasama sila magpakailanman. Naisip ni Nicole sa kanyang sarili na kung sinabi niya ito, sasabihin din niya ang oo. Walang dahilan upang tanggihan ang isang tao na nagdala ng kanyang init at seguridad. Ang ngiti ni Clayton ay nagyelo. Ang kanyang mga mata nang tumingin sa kanya ay agad na naging madilim at malalim. Maaari ba akong magkaroon ng anumang nais ko? Same time na tanong niya. Tumanggaw si Nicole. Natahimik ang silid. Kahit na ang hangin ay tumigil sa pagfluwang. Ang dalawa sa kanila ay nakatitig sa bawat isa. Wala rin sa kanila ang nagpalayo sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, masasabi ni Nicole na ang kanyang mga saloobin ay katulad sa kanyang nahulaan. Naisip niya na sasabihin niya ito. May utang na loob, ngumiti siya at nagsalita ng isang tamad na ekspresyon. Ang hiling ko ay. Tumahimik siya at nagbekan, at isinandal ni Nicole ang tainga niya. Bulong ni Clayton sa kanyang tainga. Sa isang iglap, ang mukha ni Nicole ay tila naging pula bilang isang hinog na kamatis, na nahihiya at pag-iwas. Lumapit siya at itinuro si Clayton, nakatingin sa kanya na may isang nabigo na ekspresyon. Yoyu. Kahit sa isang oras na tulad nito, iyon ang iyong nais. Nawala ang kanyang talino, ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa galit o kahihiyan. Paano masasabi ng malumanay at mainit na tao sa kanyang impresyon? Ayaw lang ni Nicole na makausap siya. Parang ang temperatura sa silid ay tumaas dahil sa kanyang mga salita. Kabanata 1591.
Makikipag-usap ako sa iyo mamaya. Kinagat ni Nicole ang kanyang ibabang labi hanggang sa maging maliwanag at pula ang kanyang mga labi. Tila mas masigla siya kapag siya ay galit na galit. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin at lumingon na umalis, napahiya at nagagalit. Gayunpaman, ang kanyang palso ay biglang hinawakan. Nag-choke si Clayton sa isang mababang boses. Ang kanyang puso ay lumambot sa isang pudor nang makita ang kanyang mahiyain na mukha. Alam niya na nagagalit siya, kaya't may ngiti siyang nagsalita. Ang kanyang tono ay medyo nabalisa. Ito ang aking kasalanan. Ako ay masyadong bastos, Miss Stanton. Ang kondisyong ito ay isang maliit na roguish sinabi mo na maaari akong magkaroon ng anumang nais ko. Kung alam ko, sasabihin ko sa iyo na bigyan ako ng isang draft upang masabi ko kung ano ang nais mong sabihin ko. Galit na galit si Nicole. Si Clayton ang isa na may maruming kaisipan, gayunpaman sinubukan pa rin niyang sisihin ito sa kanya. Malakas niyang tinulak siya nang walang pasubali. Sinabi mo. Bago siya matapos, ang mukha ni Clayton ay napatla sandali. Pinakawalan niya ang kamay na humahawak sa kanya at kumapit sa kanyang sariling dibdib. Nicole went pale in fright and hurriedly went over. Ano ang mali? Huwag mo akong takutin. Hinawakan ko ba ang sugat mo? Tatawagan ko ang doktor. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang mga kamay ay pinagpawisan ng takot. Bumalik lang siya sa kanyang katinoan at hindi na kayang magkaroon ng mga aksidente. Tulad ng malapit na niyang pindutin ang call bell sa gilid, biglang hinawakan ng kamay ni Clayton ang kanyang palso. Tumingin siya sa kanya ng patuloy. Hanggat hindi ka nagalit sa akin, ang aking mga pinsala ay biglang gumaling. Natigilan si Nicole ng ilang segundo bago magreaksyon. Nagsinungaling ka sa akin. Galit talaga siya. Si Clayton ay na-hospital at sa wakas ay nagising, but he teased her time and time again. She was about to die of anger. Nais ni Nicole na itulak siya palayo, ngunit kapag naisip niya na ang kanyang maputlang mukha ng mas maaga ay tila hindi peke, nawala ang kanyang lakas sa kamay, at marahang hinawakan niya ang kanyang balikat. Gayunpaman, malamig pa rin ang kanyang mukha, at tumayo siya doon nang walang paggalaw. Mukhang mabuti ka sa akin. Sa palagay ko hindi mo na kailangang uminom ng gamot. Tiningnan siya ni Clayton na may ngiti sa kanyang mga mata. Galit ka talaga. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, okay. Wala namang sinabi si Nicole. Sinabi ni Clayton, I miss you so much, babe. Patawarin mo ako. Ang kanyang tinig ay mababa at malambot, tulad ng isang balahibo na brush laban sa kanyang puso. Hindi talaga galit si Nicole sa kanya. Ito ay para lamang sa sandaling iyon. Inilipat niya ang mga mata sa kanya at umupo na may malamig na pag-uugali, nakatingin sa kanya. Ito ay mas mahusay na hindi mangyari muli. Huwag isipin ang tungkol sa ganitong uri ng kalokohan bago ka may palabas, o haharapin kita kapag umuwi na tayo. Tumanggo si Clayton ng masunurin, ngunit pagkatapos ay tumahimik siya sa susunod na segundo. Kung gayon maaari ko bang isipin ang tungkol dito pagkatapos kong mailabas? Pula pa rin ang mukha ni Nicole habang nakatingin sa kanya ng mga gritted na ngipin. Hindi. Hindi ka pinapayagan na mag-isip tungkol sa anumang oras. Tiningnan siya ni Clayton na may hindi malinaw na ngiti at nangako ng walang katiyakan. Okay, okay. Hindi ko ito iisipin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata nang tiningnan niya siya ay prangka na may malinaw na pahiwatig. Iniisip na niya ito. Dahan-dahan, sinulyapan niya siya sa mga patagilid at pagkatapos ay tumingin sa oras. Sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga ng higit pa. Kailangan kong umalis ngayon. Bagaman ayaw niyang umalis, mas mahusay na makinig sa doktor. Tumahimik si Clayton. Maaari rin akong magpahinga sa iyo dito. Namula si Nicole. Talaga. Tumanggo si Clayton. Siyempre. Gusto kong makita ka pa, babe. Huwag ka munang umalis, okay. Ano ang isang mapagmahal na pakiusap? Tumahimik si Nicole. Kung gayon hihintayin kita na matulog bago ako aalis. Tumanggo si Clayton na may ngiti sa labi. Tumayo siya at ibinuhos sa kanya ang isang tasa ng mainit na tubig mula sa gilid bago ibigay ito sa kanya. Huwag kang uminom ng sobra. Moisten lang ang lalamunan. Iyon ang iniutos ng doktor ngayon. Tumanggo si Clayton at humigop bago ibalik ito sa kanya. Napakasarap ng tubig. Kabanata 1592. Hindi ito matutamba. Ito ay dahil wala kang nainom ng mahaba araw.
Ibinalik ni Nicole ang tubig at nakaramdam ng kaunting sakit ng puso nang tumingin siya sa manipis na mukha ni Clayton. Hiniling ng aking ama sa butler na maghanda ng isang masustansyang pagkain para sa iyo. Sinabi ng doktor na magkakaroon ka ng isa pang pagsusuri bukas. Kung walang problema, maaari kang kumain ng normal. Kung mayroon kang isang bagay na nais mong kainin, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Tumahimik si Nicole bago biglang naalala ang isang bagay. Hindi ko pa nakausap ang iyong mga subordinate. Gusto mo bang tawagan ang mga ito at ayusin muna ang iyong mga gawain sa kumpanya? Bagaman ang mga ugat ni Clayton dito ay hindi malalim, lahat ng kailangan ay narito. Malakas ang kanyang kapital, at ang bilog ng negosyo ng Atlanta ay nakakuha ng karagdagang bigwig tulad ni Clayton sa magdamag. Walang sino mang nang-ahas na maliitin siya. Sumimangot si Clayton. Hindi na kailangan. Si Roland ang mag-aalaga sa lahat. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser sa kung paano may kakayahang ang kanyang katulong. Tiwala ka ba sa kanya ng sobra? Tumawa si Clayton. Nawala lang ako ng ilang araw. Kung ang kumpanya ay gumuho dahil doon, ito ay dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Kailangan nila ng mga oras na tulad nito upang sanayin ang kanilang sarili. Naisip ito ni Nicole. Ang resolusyon at kasanayan ni Clayton ay hindi inaasahan na mas mapagpas siya kaysa sa naisip niya. Sa huli, hindi siya natatakot sa pagkabigo. Kung hindi man ay hindi siya masyadong nakaka-relax. Ngumiti siya. Mabuti, pagkatapos ay kailangan mo lamang na tumuon sa pag-recuperating. Umupo si Nicole sa gilid at hinawakan ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay habang tinitingnan siya ng isang ngiti sa sulok ng kanyang mga mata. Masaya pa rin si Nicole na nakikita na maaari siyang umupo dito at makausap siya ngayon, kahit na ang lahat ng sinabi niya ay mga salitang nagagalit sa kanya. Masaya rin si Clayton at natagpuan ang isang random na pag-uusap. Nag-aalala ka ba sa mga araw na ito? Was it Grant who brought US back? Tumango si Nicole. Ibinalik niya tayo ng lihim. Inisip ng lahat na patay na tayo. Ang anggulo na iyong tinalunan mula sa gusali kasama ko ay masyadong mailap. Walang nakapansin sa lugar na iyon. Nag-choke si Clayton sa isang mababang boses. Mukhang swerte ako. Wala siyang oras upang yumapekto iyon noon. Gusto lang niyang hanapin ang pinakamalapit na window upang makatakas. May katahimikan. Dapat ay nakaranas ka ng maraming karanasan kay Caleb. Dapat ay nagalit na siya nang hindi sumang-ayon si Ginoong Ferguson sa kanyang mga termino. Maingat na nagsalita si Clayton. Noong una niyang nalaman na tumanggi si Eric sa mga kondisyon ni Caleb, ang una niyang reaksyon ay tapos na. Tiyak na masasaktan si Nicole. Hindi naintindihan ni Clayton. Sinabi ni Eric na mahal niya ito, subalit hindi rin niya makompromiso ang mga kondisyong iyon. Maaaring sumang-ayon lang si Eric na mag-stall para sa oras. Ang taong nagsabing mahal niya siya ay hindi talaga mahal sa kanya. Gaano kalungkot si Nicole kung alam niya ang tungkol dito. Hindi mapigilan ni Nicole na ngumiti. Mabuti ito, talaga. Sa una, itinuring niya sa akin ang isang napakahalagang bargaining chip at ginagamot pa rin niya sa kagandahang loob. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Kung gayon, first ni Nicole ang labi. Pagkatapos ay nakalok ako sa isang silid kung saan nakita ko ang mga kalakal na nasmuggle niya. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nakita niya sa silid na iyon ng detalyado. Ang mga bagay na dati nang malayo sa kanyang nakakagulat ay naging isang gabay na ilaw sa kanyang landas ng buhay. Nakakagulat ang kanyang nakita at narinig. Matapos siyang magsalita, tumahimik din si Clayton. Tiningnan niya ang mga nakagulat na mata ni Nicole na mayroon pa ring bakas ng takot sa kanila at hinabol ang kanyang mga labi. Alam ni Clayton na nanirahan siya sa isang mapayapa at ligtas na kapaligiran kahit na nag-aaral sa ibang bansa, may mga tao sa paligid upang maprotektahan siya. Hindi pa siya nakaranas ng totoong kalupitan noon. What she had just told him was only the tip of the iceberg. In fact, it was the most decent-looking peak. Si Nicole ay hindi katulad niya, na lumiligid sa kadiliman mula noong siya ay bata pa. Matagal nang nasanay si Clayton sa mga bagay na tulad nito. Sa Liberty, hindi nakakagulat na mamatay ang isang tao. Hanggat namatay ang tao ng normal, hindi itutuloy ng pulisya ang kaso ng masidi. Sa makatuwid, ito ay isang pambihirang pagpapaubaya para sa kapital. Kabanata 1593. Hindi isang ordinaryong tao.
Sa Timog Silangang Asya, kung saan nagkaroon ng kaguluhan sa buong taon at ang buhay ay mas mura kaysa sa mga kalakal, ang mga tao ay ginagamot ang buhay ng walang ingat ng walang anumang pagkakatulad ng paggalang. Hinawakan ni Clayton ang ulo ni Nicole kung bakit niya nakita ang mga bagay na iyon. Huwag kang malungkot, at huwag matakot. Walang katulad na mangyayari muli. Humiga si Nicole sa tabi niya at ibinaba ang tingin niya. Marahil ay hindi ko ito malilimutan. Tumahimik si Clayton at bumagsak ng isang halik sa kanyang ulo bago baguhin ang paksa. Nakilala mo ba ang anumang mabubuting tao? Mabuting tao. Tumahimik si Nicole habang naisip niya ang babae ni Caleb. Kung ikukumpara sa iba, ang babaeng ito ay nagretrato sa kanya ng pinakamahusay. Oo, sa palagay ko siya ay isang mabuting tao. Kapag nagpunta ako doon, kahit na hindi niya ako tinulungan ng malinaw, binigyan niya ako ng maraming mga pahiwatig at inilabas ako mula sa pigsty na iyon. Ngunit malalim siyang nakatuon kay Caleb. Matapos ang maingat na pagmamasid, tinukoy ni Nicole na ang babae ay hindi maaaring maging especially iyan na nakatanim sa tabi ni Caleb. Bagaman tiningnan ng babae si Caleb na may pagpigil at kalungkutan, ito rin ay napakamagalang at puno ng paghanga. Sinabi nila na isa lamang siya sa mga kasosyo ni Caleb para sa pera at katanyagan, ngunit ang kanyang damdamin ay hindi maaaring lokohin ang sinuman. Nang nasa panganib si Caleb, palaging naghihintay ang babae sa mga gilid upang samahan siya. Kung natatakot siya sa kamatayan, tatakbo na siya ng matagal. Sumimangot si Clayton habang nakikinig siya. Kapag nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga, narinig ko ang tungkol sa mga tao sa paligid ni Caleb. Hindi siya isang philanderer, kaya hindi nahigit sa isang tao sa paligid niya sa anumang oras. Babaguhin niya lang ang tao kapag nababato siya. Tumanggaw si Nicole. Tama ka. Iyon din ang nakita ko. Caleb was a restrained and clear-headed person. Hindi siya tulad ng mga ordinaryong babaeng iyon. Kung hindi man, hindi na makaligtas si Nicole sa mga araw na iyon ng mapayapa. Iyon ay dahil sa puso ni Caleb, mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga kababaihan. Ngumiti si Clayton. Ang babaeng iyon ay marahil na ibenta sa media niya at bumalik muli, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Alam mo rin iyon. Nang mabanggit ito ng babaeng iyon noon, ang kanyang ekspresyon ay hindi kaaya-aya. Kaya, si Nicole ay hindi naglakas loob na mag-usisa pa. Natatakot si Nicole na magkaroon ng problema. Tumanggaw si Clayton. Narinig ko na ang kanyang family ay pinatay ng isang pangkat ng mga gangster, at ipinagbili nila ito. Ilang taon pagkatapos na siya ay naibenta, lihim siyang tumakbo pabalik bilang isang stowaway at natapos ang pagkikita kay Caleb. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. At pagkatapos ay nagsama sila. Sinabi ni Clayton, syempre hindi. Upang mapalawak ang kanyang teritoryo, sinira ni Caleb hanggang na pumatay sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay magkasama sila. Umiling-iling si Nicole. Anong kahihiyan? Ang babaeng iyon ay masyadong kaawa-awa. Paano niya hindi maintindihan na si Caleb ay hindi rin mabuting tao? Inayos ni Clayton ang anggulo ng kama at dahan-daw ang inilatag upang maging nasa antas ng mata kasama si Nicole. Tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Ang bagay na iyon ay hindi mahalaga. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumahimik si Nicole. Naaawa lang ako sa mga batang babae. Dapat hinawakan sila ni Eric. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser. Si Ginoong Ferguson ay naruroon upang linisin ang gulo. Malugod na ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Oo, narinig ko mula kay Grant na patay na si Caleb. Ang kanyang negosyo ay natural na nasira din. Lumalim ang tingin ni Clayton. Itinago ni Ginoong Ferguson ang kanyang mga hangarin ng malalim. Upang labanan si Caleb hanggang sa kamatayan ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Kumurap si Nicole at tumingin sa kanya. Ginoong Sloan. Napakalakas mo rin na pinamamahalaang mo akong hanapin ng mabilis at naisave pa ako. Ikaw ang pambihirang isa. Ilang sandali si Clayton nang marinig niya ang biglaang papuri. Pagkatapos, isang mainit na ngiti ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Paano niya ito nagustuhan? Kabanata 1594. Isang maliit na problema. Wala siyang nahintay kay Clayton na sabihin kahit ano, nagbulong si Nicole, bakit hindi ka papagod? Inaantok na ako. Hindi maiwasang tumawa si Clayton.
Paano siya matulog ng madali? Matapos ang isang segundo na aypos, lumipat siya sa gilid at gumawa ng ilang puwang sa kama. Halika at matulog. Sumimangot si Nicole. Hindi. Hinayla ni Clayton ang kanyang braso at hinimas siya ng marahan. Magpahinga ka lang dito. Maaari kang umalis pagkatapos na makatulog ako mamaya. Pout si Nicole. Hindi siya mukhang may balak na matulog. Nakikita ng matigas na hitsura ni Clayton, dahan-daang umakyat siya at humiga sa kanyang tagiliran. Sa kabutihang palad, ang kama ay malambot at maluwang. Kung hindi, walang magiging silid para sa dalawang tao. Ang pagtulog ni Nicole ay lumatang sa sandaling hinawakan niya ang unan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan na narito siya upang hintayin siyang matulog. Sinubukan niyang panatilihing bukas ang kanyang mga mata. Ipaalam sa akin kung nais mong matulog. Ngumiti si Clayton at tinapik ang kanyang balikat. Okay. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpahinga muna. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ko nais matulog. Ang kanyang tinig ay banayad at malabo, at hindi niya mapigilan ang kanyang pagtulog sa tahimik na kapaligiran. Kaya, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tumingin si Clayton sa kanya ng may ngiti. Ang kanyang mga mata ay mainit-init, malambot, at mapagmahal na parang maaari niyang titigan siya magpakailanman. Unti-unting lumipas ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Noong una siyang nagpunta, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang makipag-ugnay sa arch-rival ni Caleb, si Snakehead. Nagtataka siya kung si Snakehead ay kasangkot sa tagumpay ni Eric kay Caleb. Kung siya ay, kung gayon ito ay magiging mas kawili-wili. Si Clayton ay hindi isang mapagbigay na tao. Nasa panganib si Nicole dahil kay Eric, ngunit tumanggi si Eric na iligtas siya. Kahit na nakalimutan ni Nicole ang tungkol dito, hindi malilimutan ni Clayton. Ang kanyang minamahal ay halos hinaypan. Maaaring kalimutan ito ni Nicole, ngunit hindi niya magawa. Sa kasong iyon, hindi dapat isipin ni Eric kung lumikha siya ng kaunting problema para sa kanya. Kinabukasan, pumasok ang mga doktor upang gawin ang kanilang mga pag-ikot. Itinulak nila ang pintuan at hindi inaasahan na makakita ng ganoong eksena. Si Clayton ay may isang kamay sa ilalim ng ulo ni Nicole at tahimik na natutulog. Ang kanyang natutulog na mukha ay gwapo na may ilang mga pahiwatig ng pagkasira at kagandahan. Sa kabilang banda, si Nicole ay natutulog ng matamis sa gilid. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natakpan ng quilt, at siya ay sumimangot ng bahagya nang marinig niya ang tunog ng kanilang kapwa talakayan sa sandaling itinulak ng mga doktor ang pintuan. Mukhang malapit na siyang magising. Sa sandaling itinulak nila ang buksan na pintuan, nakabukas ang mga mata ni Clayton. Ito ay isang ugali na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang pinakamaliit na abnormal na kilusan ay gagawing alerto sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa pintuan ng masakit, at siya ay nagyelo nang makita niya ang grupo ng mga tao na pumasok. Bago ang sino man ay maaaring yumapekto, sa instant na iyon ng katahimikan, mabilis na itinaas ni Clayton ang kanyang iba pang kamay at inilagay ito sa harap ng kanyang mga labi, na gumagawa ng isang hush na kilos. Lahat ay tumingin sa isa't isa. Ang mga matandang propesor mula sa dalubhasang koponan ay walang tigil na gumanti at umatras habang tinatakpan ang kanilang mga mukha. Masaya silang na-save ang tulad ng isang batang chap na nakalimutan nila na dapat ay naging matalik siya sa kanyang kasintahan nang magising siya. Maaga ng umaga, ang pangkat na ito ng mga tao ay binigyan ng malaking paghahatid ng PDA. Tumahimik ang silid, ngunit ang tunog ng pintuan na nagsasara sa labas ay hindi nakatago, at nagising pa rin si Nicole. Binuksan niya ang kanyang mapulang mata. Ang kanyang mga maliliwanag na tampok ay may isang pahiwatig ng pagkalito, at brush niya ang kanyang buhok habang sinuri niya ang kanyang paligid. Saan ito? Ang kanyang tinig ay tamad at tunog na bahagyang nagagalit sa pagiging woken up, ngunit sa mga tainga ni Clayton, tunog ito ng maislan at coquettish, tulad ng mapang-akit na sutla na nakagulo sa paligid ng kanyang puso. Ang kanyang dibdib ay rumbled sa pagtawa. Magandang umaga, babe. Naririnig ang tinig na iyon, hinaplos ni Nicole ang kanyang ulo at huminahon. Ikaw. Bakit ako nandito? Nabigla si Nicole. Nang naalala niya ang nangyari kagabi, hindi niya maiwasang mapipi. Natulog ako dito kagabi. Kabanata 1595. Ang kanyang braso ay manhid. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at hinangaan ang nakagulat na mukha ni Nicole ng umaga.
Ito ay nadama ng labis na kahanga-hanga. Gayunpaman, ilang sandali, pumihit si Nicole. Nakatitig siya sa kanya nang hindi nagsasalita. Tumawa si Clayton at inilipat ang kanyang braso na namamanhid pagkatapos niyang matulog dito. Siya hist at sinipsip sa isang hininga ng cool na hangin. Maaga pa ng umaga. Huwag magalit. Tumakbo na lang si Nicole at malapit nang umalis after grunting at the doctor. Sigaw ni Clayton pagkatapos ng kanyang walang magawa. Dinala ni Director Sven ang iba sa kanyang pag-ikot ng mas maaga. Dapat pa rin silang nasa labas ngayon. Gusto mo ba? Nais na maghintay ng kaunti bago lumabas. Ang katawan ni Nicole ay nanigas, at ang kanyang ekspresyon ay naging kahit na hindi kasiya siya. Ito ang ospital. Nagbahagi sila ng kama dito at nakita pa rin ng iba. Ang isang apoy ay agad na naiilawan sa puso ni Nicole. Sinabi ko sa iyo kahapon na ipaalam sa akin bago ka matulog upang makaalis ako. Bakit wala kang sinabi? Gusto mo bang pagtawanan ako ng iba? Siya ay orihinal na nais na pigilan ang kanyang pag-uugali dahil si Clayton ay isang pasyente. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag magtiis ngayon. Galit na galit siya. Ang mainit na ngiti ni Clayton ay lumitaw ng bahagya na humihingi ng tawad. Hindi ko napansin nang makatulog ako kagabi. Huwag kang magalit, okay. Mabuti kahit na nakikita natin. Tayo ay ganap na nakasuot, at mahina ako na tiyak na wala akong lakas na gumawa ng anupaman. Mula sa isang pangagham na pananaw, sa palagay ko dapat nilang maunawaan. Hindi nagawang itaas ni Nicole ang kanyang pag-uugali dahil sa kanyang mainit na salita, ngunit ang kanyang mukha ay nagiging mas mainit at mas mainit. She glared at him fiercely. Maghintay ka lang. Pagkatapos, naglalakad siya palabas. Itinuwid niya ang kanyang damit bago buksan ang pintuan, na parang may isang budi na may kasalanan. Binuksan ni Nicole ang pintuan at nagbuntong hininga. Sa kabutihang palad, walang sino man sa labas. Bumalik siya sa kanyang ward at nakita si Kai na nakaupo doon na kumakain ng agahan habang nanonood ng isang musikal. Nang makita na siya ay bumalik, itinaas ni Kai ang kanyang mga browser at tumawa. Bumalik ka na. Gising ba si Ginoong Sloan? Sinabi sa akin ni tatay na magdala ng agahan. Ipapadala ko ito kung gising siya. Tumanggo si Nicole bilang tugon. Normal na ang mukha niya. Hinawakan niya ang tiyan niya. Medyo nagugutom din siya. Naglakad si Nicole at umupo sa tapat niya. Habang kumakain sila, ibinaba ni Kai ang kanyang tinidor at pinunasan ang kanyang bibig bago biglang nagsasalita. Maaari bang mapalabas si Ginoong Sloan? Natigilan si Nicole. Paano siya biglang tumalon sa paksang ito? Hindi sa palagay ko. Sinabi ng doktor na kailangan pa rin niya ng kalahating buwan ng pagmamasid. Nagatubili si Kai, nakasimangot, at tumanggo. Ngunit hindi ka bumalik sa iyong silid upang matulog kagabi. Nakikipag-usap ka ba sa kanya buong gabi? Halos mag-spot si Nicole ng isang walang saysay na toast. Agad niyang itinaas ang tingin niya. Paano mo nalaman? Kumalas si Kai, itinaas ang kanyang baba, at itinuro sa kama sa tabi niya. Natulog ako doon. Sa wakas ay hindi na ako akatulog sa sofa. Ang sulok ng mga mata ni Nicole ay umiikot. Huwag kang maging katawa-tawa. Napapagod na rin ako habang nag-chat kami, kaya nakatulog ako doon. Umiling-iling si Kai at nagbuntong hininga. Mukhang hindi pa siya recovered yet. He needs to be observed. Nicole was speechless. Sa araw, maraming tao ang bumisita. Since Caleb was dealt with, the Stanton family didn't deliberately hide Nicole's whereabouts. Sinabi lang nila na siya ay na-hospital at kailangang maging karapat-dapat. Nang kumalat ang balita, hinailan ni na Julie at Ian si Yvette. Agad na naging masigla si Clayton. Dahil malapit na sila, hindi nagtago si Nicole kay Clayton. Tumayo si Yvette na hindi kalayuan at dahan-daang huminga ng hininga. Pinapanatili ko itong lihim sa loob ng mga araw at ngayon ay maaari kong ibunyag ito. Sumulyap si Ian sa kanya at nagngangalit. Paano mo hindi masasabi sa amin? Ito ay isang malaking pakikitungo ngunit hindi namin alam ang tungkol dito. Akala namin nagpunta ka sa skiing sa North Pole. Kabanata 1596. Itigil ang pag-iisip tungkol dito. Binuksan ni Yvette ang kanyang bibig ngunit hindi maaaring tumanggi. Siya ay nasa mali para sa bagay na ito. Tinulungan siya ni Nicole mula sa gilid. Hindi ba magiging masama kung sinabi ko sa iyo at sinabi mo sa lahat? Siyempre,
Hindi namin masasabi sa iyo. Naupo si Ian doon na may pulang mata at tumingin kay Nicole. Paano ko nasabi sa lahat? Ang iyong kaligtasan ay nakataya, at nasa panganib ka. I should have been the first to go and save you. Nang makita na si Ian ay talagang umiyak, bahagyang natigilan si Nicole at tumingin sa pagkamangha. Si Clayton, na nakaupo sa kama ng ospital na nanunood ng lahat ng ito, ay medyo naiinis. Gayunpaman, ngumiti si Clayton, at ang kanyang tinig ay banayad pa rin. Pangalawang batang Master Carter, kung alam mo ang tungkol dito, nais mong desperado na subukang hanapin si Nicole. Hindi ba masisira ang plano ni Ginoong Stanton? Agad na nasiyahan si Ian sa pagbasa ng kanyang isip. Gayunpaman, wala siyang masabi na tumanggi. Oo, kung ito ay sa kanya, makakahanap siya ng isang paraan upang ihagis ang kanyang sarili sa lambat at ipadala ang kanyang sariling ulo. Naglakad si Yvette at tinapik ang ulo ni Ian. Wala ka ring pagkakataon. Ano ang punto ng pag-iisip tungkol sa pagiging bayani? Hindi ka ba nakakuha ng bagong kasintahan kamakailan? Narinig ko na siya ay isang sekretarya na bumalik lamang mula sa pag-aaral sa ibang bansa at na siya ay medyo maganda at may kakayahang. Kailan mo siya ipakilala sa amin? Ang paksa ay matagumpay na nabago. Nagulat sina Nicole at Julie. Hindi rin alam ni Julie ang tungkol dito. Sobrang abala siya sa kanyang karera na maliban sa pakikipag-chat sa kanyang matalik na kaibigan at pakikipag-date kay Kai, pinabayaan niya ang pribadong buhay ni Ian. Si Ian ay nag-stammered at nababagabag sa tanong. Saan mo nakuha ang impormasyong iyon? Gumawa lamang siya ng paunang pakikipag-ugnay at hindi masyadong mas malalim. Ngumiti si Yvette. Sinabi sa akin ng aking asawa. Napakahusay niya. Ang mukha ni Ian ay lumingon mula sa puti hanggang pula. Sa isang iglap, pinilit siya ni Yvette na sabihin ang totoo. Kami ay magkakilala lamang. Napahamak lang siya upang ipadala ang kanyang resume sa Carter Corporation, at naisip ko na siya ay may kakayahan, kaya hinayaan ko siyang manatili na walang ibang relasyon. Huwag kang mag-spouting na walang kaparirikan sa labas. Habang nagsalita siya, may kasalanan siyang sumulyap kay Nicole. Shackled si Nicole. Mukhang umunlad ang buhay ni Ian. Sana, magkakaroon ng magagandang resulta. Ibinaba ni Ian ang kanyang ulo ng malabo. Ang taong nagustuhan niya ang pinaka-inaasahan na magtatapos siya sa ibang tao. Napakabalisa. Paano makalimutan ni Ian si Nicole ng madali? Si Nicole ay walang puso. Inabot ni Clayton ang kamay ni Nicole at tiningnan si Ian ng isang ngiti sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay binabati ko ang pangalawang batang Master Carter ng maaga. Kapag ikakasal ka, siguraduhing mag-aalok sa amin ni Nicole ng isang malaking regalo. Tumingin si Ian, kahit na mas nabalisa. Sino ang nagmamalasakit sa iyong regalo? Inisip ito ni Yvette. Sa pamamagitan ng paraan, ang aking kasal kasama si Lance ay naka-schedule para sa ika-20 ng buwang ito. Magiging maayos ba si Ginoong Sloan? Ipinahayag niya ang kanyang pagdududa. Sa una, si Yvette ay walang pakiramdam na magpakasal dahil sa aksidente ni Nicole. Gayunpaman, nang bumalik si Nicole, agad na inilagay ni Lance ang kasal sa agenda, natatakot na magkakaroon ng higit pang mga dahilan upang maantala ito muli. Naisip ito ni Clayton. Ang oras na iyon ay malapit sa araw ng paglabas, kaya dapat walang problema. Siyempre, magaling yan. Mr. Sloan, dahil mayaman ka, tandaan na dumalo na may mga regalo. Si Yvette ay hindi magalang. Ngumiti si Clayton. Sigurado. Nakakulong ang labi ni Nicole. Saan ang kasal? Sa isa sa mga manors ng pamilyang Sheldon. Tiningnan ko ito. Ang kapaligiran ay medyo disente, at maaari itong mapaunlakan ang higit sa 300 tao. Masyado akong tamad na ayusin ang isang patutunguhan na kasal, kaya kalimutan ang tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Ngunit isasaalang-alang namin ito para sa aming honeymoon. Nicole grinned and her eyes flashed. Si Ginoong Sheldon ay mayroon pa ring oras para sa isang honeymoon. Yvette chuckled na may madilim na ngiti. Siyempre wala, ngunit sinabi ko na sa kanya na kung hindi siya pupunta sa honeymoon, hindi rin natin magkakaroon ng kasal. Hindi ko siya pipigilan na kumita ng pera araw-araw. Kabanata 1597. I-save ang palabas. Si Clayton ay nagyelo at hindi sinasadya na tumingin kay Nicole. Hindi alam at natawa si Nicole kay Yvette. Dahan-dahan siyang nagbuntong hininga. May bagong natutunan si Clayton.
Tahimik na lumipas ang oras. Ang iba ay hindi umalis hanggang sa hapon. Nadama ni Nicole sa ospital at nais na lumabas sa labas, ngunit nag-aalala siya kay Clayton. Sa isang sulyap ng isang mata, kalahating buwan ang lumipas. Ilang mga tao ang nakakaalam tungkol sa kinaroroonan ni Nicole, ngunit walang sadyang humiling sa kanya. Sa tanghali, natapos ni Clayton ang kanyang rehab at umupo sa sofa na binabasa ang balita kasama si Nicole. Nabasa ni Nicole ang balita sa libangan na may malaking interes, mas masigla kaysa sa pagbasa niya ng balita sa pananalapi. Tumingin si Clayton sa kanya ng ilang sandali at medyo nakakagulat. Karaniwan lahat ay peke. Bakit ka interesado? Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Ano ang alam mo? Nakukuha ko ang balita mula rito. Pagkatapos ay pupunta ako kina Kai at Dominic para sa kumpirmasyon na malaman kung totoo ito o hindi. Hindi maintindihan ni Clayton ang libangan ni Nicole, ngunit nagpatuloy siyang umupo doon ng matyaga at nagbasa. Bago magtagal, panaliit niya ang kanyang mga mata nang marinig niya ang telepono ni Nicole na biglang nagring. Walang dumating upang abalahin sila sa mga araw na ito. Si Clayton ay malinaw na halos ganap na gumaling, ngunit nais niyang antalahin ang ilang araw. Pagkatapos ng lahat, hindi siya palaging nakakakuha ng pagkakataon na makuha ang walang pag-aalaga ni Nicole. Tiningnan niya ang tumatawag na ID at kinuha ito. Nakita din ito ni Clayton. Ito ay mula kay Grant. Big Brother. Lil N, nahuli ako sa isang blizzard sa pagbabalik sa Mediania at na-stranded ako sa paliparan ngayon. May isang mahalagang pagtanggap ng paglulunsad para sa Stanton Corporation sa loob ng 3 oras, kaya kailangan ko ng isang tao na dumalo. Hindi mo kailangang maghanda ng anuman. Mag-ayos si Logan para sa lahat, kaya kailangan mo lamang magpakita. Ang tinig ni Grant ay malamig at matatag, at binigyang diin niya ulit. Napakahalaga ng komperensyang ito. Kailangang dumalo ang isang tao. Ang isang tao ay hindi maaaring maging anumang vice-presidente. Sa Stanton Corporation, ang pinakaangkop na tao bukod kay Grant ay si Nicole. Ipinagpalagay din ni Grant na nakabawi na si Clayton, kaya hiniling niya na lumitaw si Nicole. Naisip lamang ni Nicole ang isang segundo at immediately na sumang-ayon. Okay, sabihin kay Logan na kunin ako. Papunta doon. Sumagot si Grant at ibinaba ang tawag sa telepono. Sinulyapan ni Nicole si Clayton at nagatubili ng kaunti, na parang hindi niya maiiwan na mag-isa rito. Ito ay masyadong malupit. Ngumiti si Clayton. Sige. Panahon na para lumabas ka at kumuha ng hangin. First ni Nicole ang labi. Kung gayon dapat kang matulog. Siguro bumalik ako kapag nagising ka na. Tumanggo si Clayton. Okay, sige. Alam niya na ito ay 1 oras lang. Tinanggihan ito ng kanyang puso, hindi niya nais na lumabas siya. Pareho siyang nag-aalala at natatakot. Paano kung makilala niya si Eric? Paano kung ang mga tao ni Caleb ay naghihintay ng isang pagkakataon na gumanti? Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol dito, ang family ng Stanton ay marahil ay inayos ang lahat. Si Clayton ay nalungkot. Sa sandaling umalis si Nicole sa ward, kinakabahan siya mula sa kanyang nag-aatubili na damdamin. Matapos manatili dito sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang naging tamad siya na walang lugar upang magamit ang kanyang lakas. Wala pang 10 minuto, dumating si Logan upang kunin siya. Nagbihis si Nicole. Ngayon, isinusuot niya ang limitadong edisyon ng pagbagsak ng high fashion line, siya ay mukhang matikas at disente, at ang mga buhay na kulay na ginawa ay parang lahat ng umiikot sa kanya. Ang kanyang baywang ay maayos na kabalangkas, at mukhang maliwanag at kaakit-akit. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda. Natigilan din si Logan ng ilang sandali bago agad na namumulaklak sa isang smile. Ito ay si Nicole Stanton. President, I find that you're really beautiful beyond words. Walang babaeng maaaring tumanggi sa gayong papuri. Bagaman masaya si Nicole, mahinahon siyang nag-smile sa ibabaw. Ang flattery ay hindi makakakuha sa iyo ng isang pagtaas ng pay. Kabanata 1598. Mr. Wilhelm. Umikot si Logan. Pangulo, taos puso ako. Pumunta siya at binuksan ang likurang pintuan ng kotse habang nagsalita siya. Bumaluktot si Nicole at pumasok. Nagyelo siya sandali nang makita niya si Luca sa loob. Tumanggaw si Luca. Sumakay si Logan sa kotse at ipinaliwanag. Ito ay mga utos ni Ginoong Stanton.
Dapat naruroon si Luca para sa anumang pampublikong okasyon na iyong dadaluhan. Kahit na maraming mga tao na sumusunod sa pribado, kung si Luca ay nakatayo roon, hindi bababa sa gagawing mga tao ang ilan sa kanilang mga ideya. Naisip ito ni Nicole. Ito ay may katuturan. Oo naman, wala siyang problema dito. Sa halip, mas nakaramdam siya ng ligtas kay Luca sa paligid. Pagkatapos ng lahat, nakatakas lang siya mula sa kamatayan. Kung hindi siya sapat na makatagpo muli ng isang bagay, dapat siyang magsimulang magsimba para sa pagsamba. Ang paglulunsad ay natatangi. Walang solemn na nakaganapan. Sa halip, ito ay tulad ng isang hapon na piging ng hapon. Inayos ni Ginoong Stanton ang lahat, at ang kooperasyon ay halos na finalize. Ngayon ay ang pag-sign ng kontrata, ngunit ang iba pang partido ay bago sa bansa at gusto ang masiglang mga kaganapan, kaya inayos nila ang kaganapang ito. Tumanggo si Nicole sa pag-unawa. Kaya ito ang ibang partido. The corners of Logan's mouth twitched. Yes, you can say that. Gusto nila ng masiglang mga kaganapan, kaya marahil ay inanyayahan nila ang maraming tao. Oo, bilang karagdagan sa ilang mga mamamahayag, mayroon ding maraming mga bigwigs at high society ladies na may magandang relasyon sa aming korporasyon. Kailangan mo lamang ipakita sa oras na iyon. Iwanan ang natitira sa akin. Tumanggo si Nicole. Ako ang pinakamahusay sa paggawa nito. Madali na kumita ng pera nang walang pagsisikap. Bago magtagal, nakarating sila sa lugar. Ito ay isang extremely marangyang pribadong club. Magbigay ng mapagbigay na naibok ang buong tuktok na palapag para sa partido na ito. Ang ilaw ay dim ng mahina sa simboryo ng salamin na sumakop sa tuktok na palapag, na binibigyan ito ng isang malabo at hindi makatutuhanang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay nabuo sa pamamagitan ng espesyal na simboryo ng salamin, na nag-project ng iba't ibang mga kagiliw-giliw na mga pattern. Para sa partido na ito, maliban sa sandaling ginamit upang pirmahan ang kontrata, ang natitirang oras ay gagamitin sa network. Naakit ni Nicole ang pansin ng maraming tao sa sandaling pumasok siya. Tulad ng inaasahan, si Miss Stanton. Sinubukan kong bumili ng damit na iyon ng matagal ngunit hindi kailanman nagtagumpay, ngunit talagang suot niya ito ngayon. Napakaganda niya. Si Miss Stanton ay nakamamanghang. Of course. That's Ms. Stanton we're talking about. You ladies only know how to eat, drink, and fool around. You should learn more from her. Nagpakita si Nicole ng isang perpektong ngiti sa sandaling pumasok siya. Matapos makipagpalitan ng mga kasiyahan sa ilang mga tao na pinakamalapit sa kanya, marahang nagsalita si Logan sa kanyang tagiliran. Ang matandang lalaki na may isang puting balbas na naglalakad patungo sa atin ngayon ay ang partido na muling nilagdaan namin. Sabihin mo lang ng ilang magalang na salita. Tahimik na ngumiti si Nicole. Dumating ang matandang lalaki sa harap ni Nicole, tiningnan siya, at pinalawak ang kanyang kamay na may isang warm smile. Matagal na, Ann. Lumalim ang ngiti ni Nicole, ngunit nagyelo si Logan mula sa gilid. Inabot ni Nicole at inalog ng maikli ang kamay. Ginoong Wilhelm, tumigil ka ba sa pagpipinta at pumasok sa negosyo sa halip? Binati niya siya ng walang putol. Ang matandang ito, si Ginoong Wilhelm, ay nagkaroon ng isang mahusay na reputasyon sa Europa. Nag-away pa sila kasama ang ina ni Ian at si Nicole dahil sa isa sa kanyang mga kwadro na gawa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kwadro na gawa ay mahirap hanapin, and he thought that the one that they got was fake, was justified. Bumantong hininga si Ginoong Wilhelm at umiling-iling sa pagkabalisa. Hindi ko ito matulungan. Ang aking ama ay masyadong matanda at hindi ako papayag na magpatuloy sa paglibot, kaya kailangan kong bumalik at makipag-usap sa kumpanya. Sa madaling salita, nakikipagtulungan ka ba sa Stanton Corporation dahil sa akin? Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata sa isang ngiti at joke chikili. Hinawakan ni Ginoong Wilhelm ang kanyang noo. Oh, ako ay isang prop lamang dito. Ang kooperasyon sa Stanton Corporation ay napagpasyahan ng kumpanya. Ipinapakita ko lang ang aking mukha ngayon at ipaalam sa lahat na kinuha ko ang kumpanya. Kabanata 1599. Nakita niya siya. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Isang prop. Iyon ay masyadong matapat. Even Logan's lips could not help but curl up. Sinabi ni Ginoong Wilhelm, akala ko si Ginoong Stanton ay dumating upang salubungin ako,
ngunit naging ikaw ay sa halip, batang babae. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Bakit hindi? Ako rin ay isang prop. Ang dalawa ay nagpalitan ng tawa. Hinatak ni Logan si Nicole mula sa gilid at marahang pinaalalahanan siya. Ay sign ang kontrata. Tila inilagay ni Grant ang maraming kahalagahan sa deal na ito. Kung hindi man, paano magmadali si Logan? Tumanggo si Nicole at pinalawak ang kanyang kamay. Kung gayon, isang pares ng props, pirmahan ang kontrata bago mahuli. Sinabi ni Ginoong Wilhelm, syempre. Kaya, sa ilalim ng lahat ng mga mata at naiinggit na mga mata, nilagdaan ang kontrata. Ang Stanton Corporation ay lumahok sa proyekto kasama si Ginoong Wilhelm bilang isang ahente. Siya ang nag-iisang domestic agent na kumakatawan sa isang international luxury brand. Nangangahulugan ito na ang Stanton Corporation ay kasangkot sa pagpapatakbo ng masaganang kapital sa Europa. Karaniwang nalampasan nila ang Ferguson Corporation. Gayunpaman, hindi may kakaila na ito ay inihambing lamang sa Ferguson Corporation. Ang kakayahan ni Eric ay hindi nangangahulugang limitado sa Ferguson Corporation. Ang Syndro International, na nasa ilalim ng pangalan ni Eric, ay independenteng ng Ferguson Corporation at kapital na klase ng mundo. Ang balita na ito ay hindi malawak na naisa publiko, at ang mga mamamahayag ay alam lamang tulad ng dati na kasanayan. Ang matatag na pagtaas ng mga presyo ng stock ay ang unang layunin. Kung ito ay masyadong mataas na profile, magiging sanhi ito ng isang backlash. Matapos pirmahan ang kontrata at ipadala ang mga mamamahayag, naramdaman na ang kapaligiran sa lugar ay tunay na naging buhay. Ang lahat ay mas nakaka-relax at komportable. Ang ilang mga tao ay dumating upang makipagpalitan ng mga kasiyahan. Miss Stanton, nais kong hilingin sa iyo para sa ilang oras na ang nakakaraan, ngunit hindi ko inaasahan na marinig na nagpunta ka sa skiing sa Arctic. Ilang sandali si Nicole bago ngumiti. Oo, anong awa? Magkita ulit tayo ng ibang oras. Miss Stanton, talagang libre ka at madali. Handa kang ibagsak ang iyong trabaho at magpahinga, hindi katulad sa amin, na laging natatakot na antalahin ang oras. Ngumiti si Nicole. Ang kanyang ngiti ay perpekto at hindi nagkakamali. Tiningnan niya si Ginoong Wilhelm at nais na sabihin ang isang bagay, nakasimangot. Matapos makipagpalitan ng ilang mga kasiyahan, natagpuan ni Nicole ang isang dahilan upang tumakas. Sinundan siya ni Ginoong Wilhelm at nag-atubiling magsalita. Hindi ito magandang panahon para sa skiing sa North Pole. Narinig ko na mayroong isang bihirang snowstorm doon. Sigurado ka ba? Tumangala si Nicole at ngumiti. Hindi ako nagpunta. Si Ginoong Wilhelm ay nagyelo para sa isang segundo at agad na naintindihan na ang skiing ay isang dahilan lamang na kanyang binubuo. Kung tungkol sa kung bakit siya gumawa ng isang dahilan, hindi siya nagtanong pa. Youngsters, ngumiti si Nicole. Malapit na lang siyang sumaya sa isang bagay na nagsimula siyang magsalita ng malakas tungkol na bigla niyang narinig ang isang nagulat at pamilyar na tinig. Miss Stanton. Tumahimik si Nicole at lumingon. Sapat na, ito ay katulong ni Eric na si Mitchell. Tinitigan ni Mitchell si Nicole na may nakagulat na mukha, na nagbubunyag ng matindi sa kanyang pagtataka. Ito ay isang hindi mailalarawan na ekspresyon. Mukhang napakaganda. Mild at tumanggo ng walang sinasabi, kinuha ito bilang isang pagbati. Hindi niya inaasahan na darating ang mga tao ni Eric, at ito ay naging Mitchell mismo. Sa gilid, napansin din ni Logan si Mitchell at sinumpa ng tahimik. Agad na sumulong si Logan upang hadlangan ang titig ni Mitchell. Dito ka, Mitchell. Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Sa ganitong paraan, mangyaring. Ang pagkakaroon ng mga tao ni Eric ay napansin ni Nicole ng napakabilis ay isang bagay na hindi inaasahan ni Logan. Nang ipinamamahagi ang mga paanyaya sa iba't ibang partido, hindi nila sinasadyang maiwasan ang Ferguson Corporation. Iyon ay dahil hindi nagtagal pagkatapos na bumalik si Eric mula sa Timog Silangang Asya, isinara niya ang kanyang sarili at tumanggi na makilala ang sinuman. Halos hindi na siya pumunta sa opisina. Kaya, hindi nagpakita si Eric sa mga pampublikong kaganapan sa panahong ito. Ang Ferguson Corporation ay hindi nakakuha ng sinuman na lumahok din. Sa huli, tinignan kung ano ang nangyayari. Kabanata 1600. Bakit siya narito? Bakit nandito si Mitchell? Tumingin si Mitchell kay Nicole, na nasa likuran ni Logan.
Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, siya ay nag-stammered. Miss Stanton, ikaw. Naisip ni Mitchell, inisip ni Eric na patay ka. Hindi binigyan ni Logan si Mitchell ng pagkakataon na magsalita, baka napansin ng mga panauhin sa paligid na may mali. Mitchell, Miss Stanton at Mr. Wilhelm ay mayroon pa ring negosyo upang talakayin. Sa ganitong paraan, mangyaring. Tumayo si Nicole sa gilid, tinagilid ang kanyang ulo at pagkatapos ay magsabi ng ilang mga salita kay Ginoong Wilhelm. Maaari niyang sabihin na matapos na tumigil si Ginoong Wilhelm sa pagpipinta, wala siyang alam tungkol sa paggawa ng negosyo. Karaniwang naisip ni Ginoong Wilhelm na madali itong kumita ng pera. Ang bawat isa sa kanyang mga kwadro ay maaaring ibenta para sa isang mataas na presyo ng kalangitan, at nadaman niya na ang sining ay hindi mabibili ng halaga, kaya hindi siya nag-atubiling kapag pinangalanan ang kanyang mga presyo. Siyempre, pareho itong swerte at kasanayan na hinahangad ng publiko ang kanyang trabaho tulad ng baliw. Gayunpaman, ngayon, ang ama ni Ginoong Wilhelm ay unti-unting nag-iipon, at walang sino man na magmana ng malaking kumpanya sa likuran niya. Ang kanilang mga pagpipilian lamang ay hayaan ang mga shareholders na hatiin ang kanilang mga pagsusumikap o para kay Ginoong Wilhelm na sakupin. Walang pagpipilian si Ginoong Wilhelm kundi ang pasulong. Sa kabutihang palad, hindi nila siya kailangan na gumawa ng anuman. Kailangan lang niyang kumilos bilang isang prop. Naintindihan ni Nicole ang sitwasyon at nagbuntong hininga. Sa hindi inaasahan, kahit nasa iyong edad, hindi mo rin mabubuhay ang iyong katandaan sa kapayapaan. Sinabi ni Ginoong Wilhelm, hindi bababa sa nabuhay ako ng isang mas maligayang buhay noong ako ay nasa edad mo na. Hindi nagsalita si Nicole. O hindi. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan lamang ng ilang mga salita, at tila sila ay patungo sa isang hindi pagkakasundo. Tumingin si Nicole at nakita si Logan na nagsasabi ng isang bagay kay Mitchell. Gayunpaman, hindi lumipat si Mitchell at tinitigan si Nicole na may isang panahunan na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tumingin diretso sa kanya. Hindi, si Mitchell ay nakatingin sa likuran niya. Bumagsak ang puso ni Nicole. Bago pa lumingon si Nicole, narinig niya si Ginoong Wilhelm na nagsasalita mula sa gilid. Hindi ba ito ang taong nagbabayad ng malaking presyo para sa aking pagpipinta? Hinahabol ka pa ba niya? Tumayo doon si Eric. Madilim at tahimik ang kanyang mga mata na parang wala siya sa lugar sa maingay na lugar na ito. Tila siya ay nakatayo sa ibang mundo, na sumisilip sa taong itinuturing niyang pinakamahalaga at hindi kahit na matapang na huminga ng husto. Para bang natatakot siya sa eksenang ito na kumalas tulad ng isang panaginip. Hindi man lang pinasok ni Nicole ang kanyang mga pangarap matapos siyang mamatay. Gaano kalupitan iyon sa kanya? Sa ilalim ng ilaw, tumayo siya doon na may malabong ngiti. Tumingin siya sa paligid, at mayroon pa rin siyang malamig at maliwanag na pakiramdam. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay gumawa sa kanya ng hininga. Sa sandaling iyon, hindi naglakas loob si Eric na maniwala ito. Pinanood niya ito habang lumipas ang segundo. Sa wakas, tumalikod si Nicole, at ang kanyang tingin ay nahulog sa kanyang katawan ng hindi sinasadya. Sa sandaling iyon, nadama ni Eric na ang kanyang leeg ay natigilan, mahirap para sa kanya na huminga. Ang kanyang nagyayelo na mga mata ay lumipas ng hindi sinasadya, ngunit alam niya na nakita niya siya. Sa panandaliang pagpos na iyon, ang puso ni Eric ay tila nabuhay ng biglaan. Ang kanyang puso na naging abo kasama ang pagsabog ay tila muling nabuhay na parang nakatagpo ito ng isang oasis. Dalawang hakbang si Eric. Ang ilang mga tao na nakikipag-usap sa pagitan nila ay pinalawak ang kanilang mga mata sa sorpresa nang makita nila siya. Narito si Ginoong Ferguson. Mr. Ferguson, matagal na hindi nakikita. Narinig ko na nagpunta ka sa ibang bansa upang mapalawak ang iyong negosyo. Mr. Ferguson. Hindi na marinig ni Eric ang mga tinig ng sinuman. Mabigat ang kanyang mga hakbang, ngunit nais niyang lumipad sa tabi ni Nicole. Gayunpaman, ilang metro lamang ang layo nang biglang inalis ni Nicole ang kanyang tingin at tumingin sa direksyon ni Logan at Mitchell. Likas na napansin din ito ni Mitchell. Hindi alam ng ibang tao, ngunit alam ni Mitchell ang nangyari sa pagitan nina Eric at Nicole sa panahong ito. Inagaw si Nicole dahil kay Eric, ngunit hindi siya iniligtas ni Eric. Sa halip, naghihiganti lang siya matapos siyang namatay.